Payapa ang umaga sa Baguio. Ang malamig na hangin mula sa hilaga ay bumababa sa lambak, humahaplos sa mga dahon ng pino na basa pa sa hamog. Sa pagitan ng mga modernong gusali at mga lumang bahay na may istilong Amerikano, nakatayo ang isang gusaling may kulay na puting krema, na may karatulang nakasulat, Bahay Pag-asa Fertility Clinic. Ang tatlong palapag na gusali ay nasa dulo ng isang tahimik na kalye, sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno ng akasya, na mahigit kalahating siglo nang nakatitig sa paglipas ng panahon. Tuwing umaga, mula pa noong sumisilip pa lamang ang araw sa mga ulap, isang pila na ang nabubuo sa harap ng salaming pinto nito. Mga mag-asawang galing sa iba't ibang lungsod ang dumarating, may mga matang puno ng pag-asa. May mga bagong kasal, at mayroon ding mga taon nang naghihintay sa pagdating ng isang anak. Para sa kanila, ang lugar na iyon ay hindi lamang isang klinika. Ito ay isang bahay dalanginan, isang lugar kung saan ang mga luha at pag-asa ay nagsasalubong sa ilalim ng puting ilaw ng silid-hintayan. Ang mga pader ng klinika ay hindi pinalamusyan ng mga medikal na poster. Daan-daang larawan ng mga malulusog na sanggol ang nakasabit doon, nakangiti sa yakap ng kanilang mga ina. Sa ilalim ng bawat larawan, may maliit na sulat kamay na tala. Salamat po, G.C. Del Rosario. Dahil sa inyo, kami na po ngayon ay mga magulang. Bawat pangungusap ay tila isang dasal na nakabitin sa hangin, nagbibigay sa sinumang nakaupo sa silid-hintayan ng kaunting paniniwala sa mga himala. Si Ilche Santiago Santi del Rosario, isang lalaking nasa edad na 54, ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok sa may sentido. Ang kanyang ngiti ay mahinahon, ang kanyang boses ay malumanay, tulad ng isang matandang guro na nagpapakalma ng puso. Mula pagkabata, kilala na siyang matalino at dedikado. Marami ang tumatawag sa kanya na isang doktor na biniyayaan. Hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa gamot at hormones, kundi madalas niyang isinasara ang konsultasyon sa mga makabuluhang salita. Ang anak ay isang biyaya mula sa Diyos. Ang ating tungkulin ay magsikap at manalangin. Ang kanyang mga salita ay laging nagpapayuko sa mga pasyente sa pagkasentimental. Ngunit sa likod ng kahinahunan ng kanyang boses, mayroong isang bagay na hindi madaling basahin. Minsan, kapag nakatitig siya sa kawalan mula sa bintana ng kanyang opisina, ang kanyang mukha ay nagiging malungkot na para bang may itinatagong isang lumang alaala na ayaw niyang galawin. Alam ng ilang nurse na ang kanyang asawa ay namatay maraming taon na ang nakalipas dahil sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Mula noon, lalo siyang naging masigasig sa pagsasaliksik kung paano matutulungan ang mga mag-asawang nahihirapang magkaanak. Mula sa trahedyang iyon, isinilang ang isang obsesyon, at mula sa obsesyon na iyon, isinilang ang isang malaking pangalan. Nang umagang iyon, sa hanay ng mga pasyenteng naghihintay, nakaupo ang isang batang mag-asawa, si Rafael Raffay de Leon, 35 taong gulang, at si Nadia Santos, 32. Si Raffy ay nagtatrabaho bilang isang electrical technician sa La Trinidad. Malaki ang kanyang katawan ngunit may mga matang malumanay. Si Nadia ay isang guro sa kindergarten na kilala sa kanyang pasensya at pagmamahal. 5 taon na silang kasal ng walang anak. Sinubukan na nila ang iba't ibang paggamot sa Maynila at Cebu, ngunit palaging pareho ang resulta. Walang anumang medikal na abnormalidad. Ngunit ang munting buhay na iyon ay hindi dumarating. Ang pressure ay nagmumula sa maraming direksyon. Mula sa mga magulang na nagsisimula ng magtanong ng mahina, mula sa mga kaibigan na nakatingin ng may awa, mula sa lipunang hindi tumitigil sa paghahambing. Sa likod ng kanyang malambing na ngiti, nagtatago si Nadia ng malalim na pakiramdam ng kabiguan. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang maliliit na estudyante na tumatakbo sa bakuran ng paaralan, ang kanyang puso ay tila dahan-dahang pinipiga. Palaging sinusubukan ni Raffay na pakalmahin siya, sinasabing iba-iba ang swerte ng bawat tao, ngunit sa kaibuturan ng kanyang sarili, nagsisimula na rin siyang manghina. Isang hapon sa isang maliit na karenderya malapit sa paaralan, nakipagkita si Nadia kay Fi Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo. Si Fi ngayon ay nagtatrabaho bilang isang midwife sa isang pribadong klinika sa Ato. Nag-usat sila ng magaan habang umiinom ng mainit na tsokolete. Tinitigan ni Faye si Nadia ng matagal at pagkatapos ay marahang sinabi, subukan ninyo sa Bahay Pag-asa Clinic.
Maraming mag-asawa ang nagtagumpay doon, kahit na yung mga sinabihan ng imposible. Ang mga salitang iyon ay parang isang sinag ng liwanag sa dulo ng isang madilim na lagusan. Natigilan si Nadia, nakatitig sa usok ng tsokolate na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pagitan ng pag-aalinlangan at pag-asa. 2 linggo pagkatapos, sa simula ng Oktubre 2018, naglakas loob sina Nadia at Rafael na pumunta sa klinikang iyon. Ang mga kalsada ng Baguio ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Ang amoy ng kapeng barako mula sa isang maliit na tindahan sa kanto ang sumama sa kanilang mga hakbang. Sa harap ng salaming pinto, huminto sandali si Nadia, tinitigan ang asul na sulat sa karatula, Bahay Pag-asa. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang puso, bumulong siya, marahil dito na masasagot ang aming mga panalangin. Isang nurse ang magiliw na sumalubong sa kanila, pinasagutan sila ng isang maikling form. Hinawakan ni Rafi ang kamay ng kanyang asawa, sinusubukang itago ang kanyang kaba sa likod ng isang kalmadong ngiti. Nang tawagin ang kanilang pangalan, pumasok sila sa opisina sa 2 palapag. Ang silid ay malinis, amoy antiseptiko, at ang mga pader ay kulay gatas. Sa gitna ay isang mesang gawa sa kahoy na may florera ng sariwang bulaklak. Nakaupo sa likod ng mesa si Ilse Del Rosario, nakatingin sa kanila ng may mahinahong mga mata. Binati niya sila ng isang mahinang boses, tinanong ang tagal ng kanilang pagsasama, kasaysayan ng kalusugan, at mga resulta ng nakaraang pagsusuri. Lahat ay naganap ng mahinahon at maayos. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga papeles sa kanyang kamay at marahang sinabi, sa medikal na aspeto, kayo ay malusog, ngunit minsan ang katawan ng tao ay may mga misteryo na hindi laging maipaliwanag. Mayroon akong isang espesyal na pamamaraan upang tulungan ang natural na proseso. Isang pamamaraan na naging matagumpay para sa maraming mag-asawa. Nakikinig si Nadia na may kumakabog na puso. Ang salitang espesyal ay tila malabo ngunit kaakit-akit, tulad ng isang pangakong hindi nakikita. Bago sila umuwi, binigyan sila ni Ilse Del Rosario ng schedule para sa susunod na pagsusuri sa darating na linggo. Tinitigan niya sila habang nakangiti. Huwag kayong mag-alala, lahat ng proseso ay magiging ligtas at puno ng panalangin. Tumango si Rafael ng magalang, habang si Nadia ay ngumiti lamang ng bahagya. Paglabas nila sa silid, sinag ng araw sa tanghali ang tumago sa salamin ng bintana, na nagpakinang sa buong silid. Sa pader, ang daan-daang larawan ng mga sanggol ay tila nakangiti sa kanila. Naramdaman ni Nadia ang isang mainit na agos sa kanyang dibdib. Ang pag-asa na minsan ang namatay ay nagsisimula ng mabuhay muli. Ngunit sa ibang sulok ng silid, si Faye, na nagkataong dumating upang kumuha ng file ng isang pasyente, ay nakatingin sa pinto ng opisina na kasasara lamang. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Naalala niya ang isang lumang chismis na narinig niya mula sa isang nurse tungkol sa isang sterile na silid na tanging ang doktor at isang partikular na nurse lamang ang maaaring pumasok. Umiling si Faye, sinusubukang iwaksi ang masamang iniisip. Marahil chismis lang iyon, sabi niya sa sarili, ngunit nanatiling balisa ang kanyang puso. Sa labas ng klinika, nagsimulang kumulimlim ang langit ng Baguio. Isang banayad na hangin ang umihip, dala ang amoy ng basang lupa. Mahigpit na hinawakan ni Nadia ang kamay ng kanyang asawa. Sa kanyang puso, isang mahaba at simpleng panalangin ang binigkas. Sana, sa pagkakataong ito, dumating na talaga ang himala. Hindi niya alam na sa likod ng puting pader na tila banal, may nakatagong isang lihim na sa huli ay babago sa buong buhay niya. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Tuwing umaga, habang ang hamog ay nakakapit pa sa mga dahon, tinititigan ni Nadia ang kalendaryo sa dingding na may kumakabog na puso. Minarkahan niya ng pulang tinta ang mahahalagang petsa, naghihintay sa kanyang susunod na check-up sa Bahay Pag-asa Clinic. Sa pagitan ng kanyang pagtuturo sa paaralan, naglalaan siya ng oras para pumunta sa klinika tuwing 2 linggo. Sa kanyang paningin, lahat ay parang bago, puno ng sigla. Tila binubuksan ng Diyos ang isang daan na matagal nang sarado. Palaging sinasamahan siya ni Rafael. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit sa tuwing hahawakan niya ang kamay ng kanyang asawa, alam ni Nadia na pareho silang umaasa. Sa kanilang katahimikan, pareho nilang dinadala ang isang malaking pag-asa, minsan ay masyadong malaki para sa isang pusong napagod na.
Habang nakaupo sa silid-hintayan, madalas niyang pinagmamasdan ang ibang mag-asawa na dumarating na may mga mukhang puno ng panalangin. Nakikita niya ang mga babaeng basa ang mga mata, ngunit nakangiti ang mga labi. Doon, bawat isa ay nag-aalaga ng parehong pag-asa, ang pag-asang marinig ang unang iyak ng isang sanggol sa kanilang sariling tahanan. Nang araw na iyon, pagkatapos ng ikatlong konsultasyon, sinabi ni Izzy Del Rosario na maganda ang resulta ng hormone test ni Nadia. Iminungkahi niya na isagawa ang isang light stimulation stage upang tulungan ang proseso ng fertilisasyon. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kumpiyansa. Ang pamamaraang ito ay simple at ligtas. Kailangan lamang ng katahimikan at isang steril na kondisyon. Tumango si Nadia nang walang maraming tanong. Lubos siyang nagtiwala. Naisa nang magtanong pa ni Rafay, ngunit ang kalmadong tingin ng doktor ay nagpakumbinsi sa kanya na lahat ay maayos na pinaplano. Bago umuwi, binigyan sila ng nurse ng isang maliit na tala na naglalaman ng mga paghahandang dapat gawin. Nakasulat doon ang mga mungkahi sa pagkain, oras ng pagtulog at ilang mga bawal. Maingat itong binasa ni Nadia na para bang hawak niya ang susi sa kaligayahan. Ngumiti lamang si Rafay. Kahit na may kaunting pag-aalala sa kanyang puso, hindi siya magaling magbasa ng mga banayad na senyales, ngunit mayroong isang bagay sa titig ng doktor na nagpabalisa sa kanya, hindi niya alam kung bakit. Samantala, sa ibang lugar, isinasara ni Fee ang kanyang maliit na klinika. Ang hapon ay malamig at mahamog. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa isang silya malapit sa bintana. Ang kanyang isip ay bumalik sa huling pagkikita nila ni Nadia. Masaya siya. Sa wakas, naglakas loob na muling magpagamot ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi niya alam kung bakit, sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Izzy Santiago del Rosario, mayroong isang hindi komportableng pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Ilang buwan na ang nakalipas, tinulungan niya ang isang pasyente na lumipat mula sa bahay Pag-asa Clinic. Ang babae ay dumating na maputla ang mukha at marahang sinabi na pagkatapos ng isang procedure doon, madalas siyang managinip ng mga kakaiba. Nang tanungin ni Faye, tumanggi ang babae na sumagot at umiyak na lamang. Tumingin si Faye sa malayo mula sa bintana. Nagsisimula ng dumilim ang langit sa La Trinidad. Ang mga ilaw ng bahay sa di kalayuan ay isa-isang nagsindi. May isinulat siya sa kanyang kwaderno. Isang maliit na tala na naglalaman lamang ng isang maikling pangungusap. May mali doon. Hindi pa niya alam kung ano, ngunit ang kanyang instinct bilang isang midwife ay nag-udyok sa kanya na alamin. Sa Baguio, hinarap ni Nadia ang mga araw na may halong damdamin. Sa paaralan, nanatili siyang nakangiti sa harap ng kanyang maliliit na estudyante. Kumakanta siya ng mga awit tungkol sa mga paru-paro at bulaklak, ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga batang iyon na yumayakap sa kanilang mga ina, kapag sinusundo, sumisikip ang kanyang dibdib. Sa gabi, kapag mas nauunang matulog si Rafay, umuupo si Nadia sa beranda, nakatingin sa madilim na langit. Nagdarasal siya sa isang mahinang tinig, humihiling na yakapin ng Diyos ang kanyang pusong nagsisimula ng maging marupok dahil sa pag-asa. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, nakatanggap siya ng tawag mula sa klinika. Ang boses ng nurse sa telepono ay magalang ngunit strikto. Ginang Nadia, pinapapunta po kayo bukas ng umaga para sa unang yugto ng stimulation procedure. Nanginig ang kanyang puso. Agad niyang sinabi kay Rafay. Dahan-dahang tumango ang kanyang asawa, tinitigan ang kanyang asawa ng isang malambing na ngiti. Sana ito na ang unang hakbang patungo sa ating kaligayahan, sabi niya. Tumango si Nadia na may nagniningning na mga mata. Hindi niya alam na ang maliit na hakbang na iyon ay magdadala sa kanila sa isang malalim na lihim. Kinabukasan ng umaga, nabalot ng makapal na hamog ang Baguio. Ang malamig na hangin ay tumatago sa balat. Suot ni Nadia ang isang mapusyaw na asul na hijab at isang makapal na jacket. Dahan-dahang nagmamaneho si Rafay sa kalsadang basa pa sa hamog. Walang gaanong pag-uusap sa loob ng kotse, tanging ang ritmikong tunog ng wiper sa windshield. Paminsan-minsan, sumusulyap si Rafay sa kanyang asawa na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Alam niyang sinusubukan ni Nadia na pakalmahin ang sarili, ngunit ang kamay na humahawak sa kanyang maliit na bag ay masyadong mahigpit. Pagdating sa klinika, sinalubong sila ng isang nurse na may magiliw na ngiti. Ang silid-hintayan ay tahimik.
May ilang iba pang pasyente na nakayuko sa kanilang mga cellphone. Sa dingding ay nakasabit ang isang malaking orasan na dahan-dahang tumitiktak. Tila mabagal ang takbo ng oras noong umagang iyon. Hindi nagtagal, lumabas si Ilse Del Rosario mula sa isang pinto, suot ang kanyang malinis na puting coat. Kinamayan niya si Rafi at binati si Nadia ng isang malumanay na boses. Ngayon natin sisimulan ang proseso. Kailangan niyo lang mag-relax, ginang Nadia. Ang procedure ay mabilis at ligtas. Pinaghintay si Rafi sa labas. Dinala si Nadia ng isang nurse na nakasuot ng mapusyaw na berdeng uniforme. Dahan-dahang nagsara ang pinto sa likuran nila. Sa silid ng procedure na amoy antiseptiko, ang ilaw sa itaas ng mesa ay maliwanag. Humiga si Nadia, nakikinig sa mga yabag ng doktor at nurse na abala sa paghahanda ng mga instrumento. Kinakabahan siya ngunit sinubukan niyang magtiwala. Nagsalita ang doktor sa isang malumanay na tono. Huminga ka ng malalim, ginang Nadia. Magiging maayos ang lahat. Isang pampakalmang likido ang sinimulang iturok sa kanyang braso. Dahan-dahang lumabo ang mundo. Naririnig pa ni Nadia ang mga yabag, ang tunog ng metal, at ang mahinang kalansing ng mga instrumento. Ngunit lahat ay lumalayo, tulad ng isang alingaw-ngao sa ilalim ng tubig. Pagkatapos, katahimikan na lamang. Sa paglaho ng kanyang kamalayan, narinig pa ni Nadia ang tunog ng isang pintong nagsara. Pagkatapos noon, nawala na ang lahat. Sa labas ng silid, tinititigan ni Rafi ang orasan sa dingding. Lumipas ang 15 minuto, tapos 30, tapos 1 oras. Nagsimula na siyang mabalisa, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Dumaan ang isang nurse at marahang sinabi na maghintay lamang. Ang proseso ay nangangailangan ng oras. Tumango siya bilang pagsunod. Hindi niya alam na sa likod ng puting pintong iyon, isang bagay na hindi niya kailanman inakala ang nangyayari. Nang hapong iyon, ang langit ng Baguio ay kulay abo, at isang mahinang ambon ang dahan-dahang bumagsak sa bubong ng klinika, sinasalamin ang ilaw ng mga poste na nagsisimula ng sumindi. Sa silid ng procedure na ngayon ay tahimik na, dahan-dahang iminulat ni Nadia ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, mabigat ang kanyang ulo. Sa paligid, tanging ang ugong ng air conditioner at ang marahang tiktak ng orasan ang naririnig. Mahina ang kanyang katawan, ngunit nararamdaman pa rin niya ang lamig ng metal na kama sa kanyang likod. Sa tabi ng kama, nakaupo si Rafi, tinititigan siya ng may pag-aalala. Nang makitang nagsisimula ng magkamalay ang kanyang asawa, agad siyang tumayo. Nadia, ayos ka lang ba? Mahina niyang tanong. Sinubukan ni Nadiang umiti kahit tuyo ang kanyang mga labi. Medyo nahihilo lang, marahan niyang sabi. Hindi nagtagal, pumasok si Ilse Del Rosario ng may mahinahong mga hakbang. Sinuri niya ang presyon ng dugo ni Nadia at tumango na may kasiyahan sa mukha. Naging maayos ang lahat. Ang epekto ng gamot ay mawawala sa loob ng ilang oras. Napakaganda ng reaksyon ng katawan mo. Malamang na maging positibo ang resulta sa lalong madaling panahon. Paulit-ulit na nagpasalamat si Rafi. Habang si Nadia ay nakayuko lamang, sinusubukang unawain kung ano ang nangyari. May bahagi ng kanyang sarili na parang blanko. Tila ilang oras ng kanyang buhay ay bigla na lang naglaho. Nang dumating ang isang nurse na may dalang isang basong maligamam na tubig, matagal na tinitigan ni Nadia ang kamay ng nurse. May isang bagay sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag, isang halo ng awa at takot. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, yumuko na ang nurse ng magalang at lumabas ng silid. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Nadia. Bumalik siya sa pagtuturo sa paaralan, inaayos ang kanyang buhay tulad ng dati. Ngunit minsan, sa gitna ng tawanan ng mga bata, isang kakaibang pakiramdam ang lumilitaw sa kanyang dibdib. Madalas siyang nagigising sa gabi dahil sa parehong panaginip, isang puting silid, isang maliwanag na ilaw, at ang tunog ng mga yabag na papalayo. Sa panaginip na iyon, palagi niyang sinusubukang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakatali. Pagkagising, sumisikip ang kanyang dibdib at ang kanyang balat ay malamig sa pawis. Tinititigan niya ang mukha ni Rafi na mahimbing na natutulog sa tabi niya at bumubulong sa kanyang sarili, siguro epekto lang ito ng gamot. Sa klinika ni Faye, nagsimula siyang mapansin ang maliliit na bagay na nagpapabalisa sa kanya.
Isang tanghali, tinawagan siya ng isang dating nurse na nagtrabaho sa Bahay Pag-asa Clinic. Ang babae ay nagtatrabaho na ngayon sa ibang klinika sa Dagupan. Sa kanilang maikling pag-uusap sa telepono, nanginginig ang boses nito. Faye, noong nandoon pa ako, madalas may mga pasyente na pinapatulog mag-isa sa procedure room. Minsan pinapalabas kami sa dahilang privacy. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa loob, pero sa tuwing natatapos, palaging mukhang tuliro ang pasyente. Matagal na natahimik si Faye. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngao sa kanyang isipan tulad ng isang masamang balita na masyadong mabilis dumating. Nang gabing iyon, nagpasya si Faye na buksan ang mga lumang file na kanyang itinago. Sa gitna ng tumpok ng mga papel, may listahan ng mga pasyenteng tinulungan niyang lumipat mula sa Bahay Pag-asa Clinic. Mabilis niyang binilang. Mayroong 15 pangalan sa loob ng huling 2 taon, at karamihan ay mga batang babae na wala pang 30 taong gulang. Lahat ay maihalos parehong medical na record, walang abnormalidad, nahihirapan lamang magbuntis. Tinitigan ni Faye ang listahan ng may paninikip ng dibdib. Sabi ng kanyang kutob, hindi ito nagkataon. Sa kabilang dako, dahan-dahang nagbago ang buhay ni Nadia. Sa tuwing pupunta siya para sa check-up, sinalubong siya ni Ilse Del Rosario ng isang magiliw na ngiti. Palagi niyang sinasabi na may tono ng kumpiyansa na maayos ang lahat. Sinubukan ni Nadia ang maniwala, ngunit sa bawat titig ng doktor, mayroong isang bagay na hindi niya ikinokomportable. Ang tingin na iyon ay masyadong matagal, masyadong malalim. Isang beses, nang lumabas sandali si Rafe, nakita ni Nadia si Ilse Del Rosario na nakatingin sa kanya ng may kakaibang tingin. Tila may tinitimbang na isang bagay na hindi bahagi ng medikal na trabaho. Iwinala niya ang pakiramdam na iyon, siguro guni-guni ko lang. 2 buwan ang lumipas mula sa unang procedure. Isang umaga sa simula ng Enero, nakita ni Nadia ang 2 pulang guhit sa pregnancy test. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tumulo ang kanyang mga luha. Tinawag niya si Rafay na may nanginginig na boses. Nagmamadaling dumating si Rafay, tinititigan ang test na may namumugtong mga mata. Matapos ang napakatagal na paghihintay, sa wakas ay narinig na nila ang sagot mula sa langit. Nagyakapan sila ng matagal, umiiyak sa kaligayahan sa gitna ng kanilang maliit na silid na ngayon ay puno ng init ng pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng ngiti at panalangin. Bumalik si Nadia sa klinika para sa kanyang unang prenatal check-up. Sinalubong siya ni Ilse Del Rosario ng may pagmamalaki sa tingin. Inaasahan ko na, marahan niyang sabi. Isa ka sa mga malalakas. Hawak niya ang resulta ng pagsusuri at matagal na tinitigan si Nadia. Masyadong matagal. Yumuko si Nadia, ramdam ang mas mabilis na tibok ng kanyang puso. Mayroong isang bagay sa likod ng ngiting iyon, isang bagay na nag-udyok sa kanya na umuwi na agad. Samantala, patuloy na nag-imbestiga si Faye. Nagsimula siyang magtanong sa mga kasamahan sa medikal na propesyon sa buong Cordillera. Ilan ang umamin na nakarinig na ng mga chismis tungkol sa Bahay Pag-asa Clinic. Tungkol sa mga pampakalmang gamot na ginagamit na mas marami kaysa sa pamantayan. Tungkol sa mga pasyenteng madalas magreklamo ng mga kakaibang panaginip, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng hayagan. Ang pangalan ni E.C. Del Rosario ay masyadong malaki, ang kanyang reputasyon ay masyadong malinis. Napagtanto ni Faye na kung totoo ang mga chismis na ito, kailangan niyang mag-ingat. Muli siyang nagsulat sa kanyang kwaderno. Ang katotohanan ay hindi dapat itago ng matagal. Nang hapong iyon, nakaupo si Nadia sa beranda ng kanilang bahay. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Tinitigan niya ang langit na nagsisimulang maging kahel. Ang kanyang kaliwang kamay ay humahaplos sa kanyang tiyan na patagpa. Sa kanyang puso, mayroong pasasalamat at isang malabong takot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli niyang nakikita ang puting silid na iyon. Isang silid na may sobrang liwanag na ilaw, may mga yabag na papalayo, at may katahimikang kumakagat. Sa di kalayuan, marahang tumunog ang kampana ng simbahan. Yumuko si Nadia, ipinikit ang mga mata at tahimik na nagdasal. Hindi niya alam na sa ibang lugar, ang kanyang kaibigan na si Faye ay nagbubukas ng isang pinto, patungo sa katotohanang babago sa lahat. Malamig ang gabi sa Baguio.
Ang hangin mula sa kabundukan ay nagdala ng manipis na hamog na bumalot sa mga bubong ng mga bahay. Sa isang madilim na silid, nagising si Nadia na humihingal. Malamig na pawis ang dumikit sa kanyang noo. Muli siyang nanaginip tungkol sa puting silid na iyon. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Nakita niya ang ilaw ng lampara sa itaas ng kanyang ulo, narinig ang tunog ng mga yabag na papalapit, at pagkatapos ay isang mahinang bulong na nagpatindig ng kanyang balahibo. Tumingin siya sa paligid ng silid, tinitiyak na nasa bahay siya, na lahat ng iyon ay isang panaginip lamang. Si Rafael na natutulog sa tabi niya ay marahang gumalaw. Tinitigan niya ang kanyang asawa na bahagyang mulat ang mga mata. Bakit, Nad? Masamang panaginip na naman? Tumango si Nadia, umiti ng bahagya upang hindi mag-alala ang kanyang asawa. Panaginip lang, marahan niyang sagot. Humiga siyang muli, ngunit ang kanyang mga mata ay ayaw pumikit. Sa labas ng bintana, nagsimulang umulan, tumutulo sa yero na parang ritmo ng isang pusong hindi mapakali. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Nadia sa sala habang hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Sa loob niya, lumalaki ang isang malaking pagmamahal para sa munting buhay na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit kasabay nito, lumitaw ang isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Minsan, nararamdaman niyang may nag-iba sa kanya. Mas mainit ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa karaniwan. Madaling mapagod ang kanyang isip, at sa tuwing titingin siya sa salamin, pakiramdam niya ay may ibang tumitingin pabalik mula sa loob. Sinubukan niyang iwaksi ang mga isiping iyon sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtuturo tulad ng dati. Ang kanyang maliliit na estudyante ay laging nagiging aliw. Sila ay tumatawa, tumatakbo, yumayakap sa kanya ng walang alalahanin. Sa kanilang mga inosenteng mukha, natagpuan ni Nadia ang dahilan upang manatiling matatag. Ngunit kapag umuuwi na siya at bumabalik ang katahimikan, muling lumilitaw ang kakaibang pakiramdam na iyon, tulad ng isang anino na ayaw umalis. Samantala sa La Trinidad, nagpasya si Faye na ituloy ang kanyang hinala. Pumunta siya sa aklatang medikal ng isang universidad kung saan siya nag-aral. Doon, hinanap niya ang mga lumang datos tungkol sa mga pananaliksik na isinagawa ni Ify. Santiago del Rosario. Sa isang maalikabok na estante, natagpuan niya ang ilang mga ulat. Ang isa ay may pamagat na ebalwasyon ng artipisyal na pamamaraan ng reproduksyon pagkatapos ng trauma sa pagbubuntis. Sa ilalim ng pamagat, nakasulat ang pangalan ni Santiago del Rosario bilang pangunahing may akda. Maingat na binasa ni Faye. Nakasulat doon na ang pananaliksik ay itinigil bago matapos dahil sa paglabag sa etika medikal. Ilang mga sample umano ang kinuha ng walang nakasulat na pahintulot mula sa mga pasyente. Huminga ng malalim si Faye, nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang file. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito nagkataon lamang. Ang obsesyon na dating nagpakilala sa doktor bilang isang henyong mananaliksik ay marahil ay naging isang bagay na mas madilim. Nang tanghaling iyon, nakipagkita si Faye sa kanyang dating kaibigan na nagtatrabaho sa City Health Office. Maingat niyang ikinuwento ang kanyang natuklasan. Nakikinig ang babae habang nakatingin sa mesa, pagkatapos ay marahang sinabi, "Matagal na naming naririnig ang mga iyan, pero walang naglakas loob na mag-imbestiga." Ang Bahay Pag-asa Clinic ay may maraming malalaking donor, kahit mga opisyal ay madalas pumunta para sa kanilang mga social events. Kinagat ni Faye ang kanyang labi. Alam niyang hindi magiging madali ang daan sa hinaharap, ngunit hindi na niya kayang magpanggap na walang alam. Nangako siya sa kanyang sarili na poprotektahan niya si Nadia, anuman ang panganib. Ilang linggo pagkatapos, pumasok sa 3 buwan ang pagbubuntis ni Nadia. Mas naging abala si Rafael sa trabaho, habang si Nadia ay mas madalas na nasa bahay. Nagsimula siyang magsulat sa isang talaarawan, isang bagay na bihirang niyang gawin. Sa kanyang malinis na sulat kamay, itinala niya ang bawat maliit na pagbabago sa kanyang katawan, bawat sakit, bawat panaginip. Sa huling pahina, isinulat niya ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanya bago isara ang aklat. "Masaya ako, ngunit bakit ako natatakot?" Nang hapong iyon, dumalaw si Faye nang walang pasabi. Ngumiti si Nadia nang makita ang kanyang kaibigan, ngunit si Faye ay tila medyo balisa. Nag-usap sila ng magaan sa beranda habang kumakain ng turon at umiinom ng tsaa. Pagkatapos, marahang nagtanong si Faye, "Nad, noong nasa klinika ka,
gising ka ba o nakatulog ka? Natahimik si Nadia, tumingin sa malayo. Saglit siyang nag-alinlangan bago sumagot. Hindi ko maalala lahat, sabi niya sa wakas. Parang tulog, pero narinig ko ang tunog ng isang pintong nagsara. Pagkatapos noon, madilim na. Dahan-dahang tumango si Faye. Ayaw niyang takutin si Nadia, ngunit mahalaga ang tanong na iyon. Muli siyang nagtanong ng may malumanay na tono, pagkagising mo, may kakaiba ka bang naramdamang sakit? Nag-isip sandali si Nadia. Medyo masakit lang ang katawan at mabigat ang ulo, tapat niyang sagot. Tinitigan siya ni Faye ng matagal. Muntik na siyang may sabihin, ngunit pinigilan ang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Hinawakan na lamang niya ang kamay ni Nadia at sinabing, magpahinga ka ng mabuti, huwag masyadong ma-stress. Tumango si Nadia ng walang hinala. Nang gabing iyon, muling nagsulat si Faye sa kanyang kwaderno. Isinulat niya ang pangalan ni Nadia sa listahan ng mga pasyenteng sumailalim sa parehong procedure. Sa pagkakataong ito, mabigat ang kanyang puso dahil ang pangalang iyon ay hindi lamang isang numero sa isang file, kundi isang kaibigang mahal niya. Alam niyang may malaking lihim na nagtatago sa likod ng puting pader na iyon at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito natutuklasan. Sa ibang bahay, malayo sa kanilang dalawa, nakaupo mag-isa si Ilse Del Rosario sa kanyang opisina. Sa harap niya ay isang larawan ng isang batang babae na may malumanay na mukha, ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Tinitigan niya ito ng matagal habang hawak ang isang tasa ng kapeng malamig na. Nanginginig ang kanyang boses nang bumulong siya sa anino sa larawan. Hindi na ako mabibigo muli. Sa pagkakataong ito, magtatagumpay akong magdala ng buhay, tulad ng gusto mo. Sa kanyang mga mata, may isang kakaibang liwanag, hindi liwanag ng kaligayahan, kundi isang refleksyon ng isang obsesyon na hindi na makontrol. Sa labas ng bintana, mas lumakas ang ulan. Kumidlat sa malayong hilaga. Sa maikling liwanag ng kidlat, ang mukha ni Ilse Del Rosario ay mukhang tensyonado, tulad ng isang taong nakatayo sa pagitan ng pananampalataya at kabaliwan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pumasok sa ika-4 na buwan ang pagbubuntis ni Nadia. Nagsimula nang magbago ang kanyang katawan. Mas naging mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang mukha ay tila nagniningning. Tuwing umaga, umuupo siya sa beranda, tinititigan ang pagsikat ng araw mula sa likod ng mga burol. Dala ng hangin ng bagyo ang amoy ng basang lupa at ng kape mula sa tindahan sa kanto. Madalas siyang ipinagtitimpla ni Rafael ng mainit na salabat bago pumasok sa trabaho. Sa bawat higop, nararamdaman ni Nadia ang init ng pagmamahal ng kanyang asawa. Isang pagmamahal na pinaniniwalaan niyang pinakamalaking dahilan kung bakit lumalaki ang buhay sa kanyang sinapupunan. Sunod-sunod na dumating ang mga kapitbahay, dala-dala ang mga dasal at pagbati. Tinanggap ni Nadia ang lahat ng iyon nang may malumanay ng ngiti. Ngunit minsan, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Sa tuwing may tumatapik sa kanyang balikat at nagsasabing, sana maging malusog ang bata, may isang maliit na boses sa loob niya na nagtatanong, totoo ba talaga ang lahat ng ito? Sinubukan niyang iwaksi ang kakaibang pakiramdam na iyon sa pamamagitan ng pagdarasal at pagiging abala, ngunit tuwing gabi, bumabalik ang takot na iyon, banayad. Ngunit tumutusok tulad ng malamig na hangin mula sa isang bintanang nakalimutang isara. Lalong naging maalaga si Rafael. Palagi niyang minamasahe ang mga namamagang paa ni Nadia, sinasamahan siyang kumain ng prutas, at nakikinig sa mga maliliit na kwento tungkol sa mga unang paggalaw na nagsisimula ng maramdaman. Ngunit sa likod ng kanyang malumanay na ngiti, nagtatago rin si Rafael ng isang hindi masabing pagkabalisa. Minsan, nagigising siya sa gabi at nakikita ang kanyang asawa na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan sa labas ng bintana. Kapag tinatanong, sinasabi lamang ni Nadia na nakikinig siya sa ulan. Ngunit sa mga mata ng babae, mayroong ibang bagay, isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga salita. Isang gabi, nang malakas ang ulan at nawalan ng kuryente, muling nanaginip si Nadia. Nasa parehong puting silid siya, ngunit sa pagkakataong ito, mas totoo. Nararamdaman niya ang amoy ng gamot, naririnig ang hininga ng isang tao, malapit sa kanyang tainga. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay hindi lumalabas. Pagkagising, mabigat ang kanyang dibdib at malamig ang kanyang mga kamay. Agad siyang niyakap ni Rafael na nagulat.
Ayos lang, panaginip lang, marahan niyang sabi. Tumango si Nadia, ngunit tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Ilang araw pagkatapos, muling dumalaw si Fi. Nagdala siya ng prutas at ngumiti tulad ng dati. Ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay seryoso. Matapos ang maikling pakikipag-usap kay Nadia, humingi siya ng pahintulot na makausap sandali si Rafael sa beranda. Sa isang mahinang boses, sinabi niya ng tapat. May natuklasan ako. Mula sa mga lumang medikal na datos, bumibili ang Bahay Pag-asa Clinic ng napakaraming pampakalmang gamot, higit pa sa karaniwang pangangailangan ng isang klinika. Natahimik si Rafael, hindi naiintindihan ang ibig sabihin. Maingat na nagpatuloy si Fi. Hindi ko tiyak kung ano ang nangyayari doon, pero ang procedure na ginawa kay Nadia ay maaaring hindi naaayon sa pamantayan. Hinihiling ko na mag-ingat kayo. Sinubukan ni Rafael na manatiling kalmado. Nagpasalamat siya, ngunit hindi agad naniwala. Para sa kanya, mahirap isipin na ang isang doktor na kasing bait at tapat ni Santiago del Rosario ay maaaring gumawa ng mali. Ngunit ang mga salita ni Fi ay nanatiling umuulit sa kanyang isipan buong gabi. Hindi niya ito sinabi kay Nadia dahil ayaw niyang dagdagan ang kanyang alalahanin. Ngunit mula ng araw na iyon, sa tuwing pupunta sila sa klinika para sa check-up, pinagmamasdan niya ang bawat detalye. Nagsimula siyang mapansin na ang ilang mga babaeng pasyente ay tila alanganin, ang ilan ay marahang umiiyak pa sa silid hintayan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon, ngunit nagsimula ng mabalisa ang kanyang puso. Samantala, hindi tumigil si Fi. Humingi siya ng tulong sa isang kakilala na nagtatrabaho sa isang laboratorio ng parmasyutiko upang suriin ang mga talaan ng pagbili ng gamot mula sa distributor na karaniwang nagsusupply sa Bahay Pag-asa Clinic. Mula sa mga datos na kanyang natanggap, naitala na isang partikular na uri ng pampakalma ang ino-order sa malaking bilang bawat buwan. Ang dami ay hindi makatwiran para sa isang maliit na klinika. Tinitigan niya ang mga numero na may kumakabog na dibdib. Sa kanyang puso, lumalaki ang paniniwala na ang katotohanan ay naghihintay na matuklasan kahit na ang daan ay puno ng panganib. Sa bahay, sinubukan ni Nadia ang harapin ang kanyang pagbubuntis ng mahinahon. Nagsimula siyang maggansilyo ng maliliit na damit ng sanggol na kulay puti. Bawat tusok ng sinulid ay sinasamahan niya ng panalangin. Kinakausap niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ikinukwento ang tungkol sa mundo, sa kanyang pasensyosong ama, at sa kanilang maliit at mainit na tahanan. Ngunit minsan, kapag humihinto ang karayom sa kanyang kamay, tinititigan niya ang dingding na parabang may naririnig na mahinang bulong. Ang boses ay tila nagmumula sa nakaraan, mula sa isang silid na masyadong maliwanag. Lumipas ang mga buwan. Sa kalagitnaan ng Hunyo, sumailalim si Nadia sa isang ultrasound. Sa itim at puting screen, nakita ang isang maliit na anyo na dahan-dahang gumagalaw. Ngumiti si U.C. Del Rosario habang ipinapakita ang imahe. Tingnan mo, malakas ang tibok ng puso niya, ginang Nadia. Tinitigan ni Nadia ang screen na may namumugtong mga mata. Wala siyang pakialam sa anumang bagay maliban sa munting buhay na tumitibok ngayon sa loob niya. Ngunit nang lumingon siya sa mukha ng doktor, muli niyang naramdaman ang parehong tingin. Isang tingin na nagpanginig sa kanyang puso, isang halo ng paghanga at takot. Pagka-uwi mula sa klinika, matagal na nakaupo si Nadia sa sala habang tinititigan ang resulta ng ultrasound. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib, bumubulong ng mahina. Isang biyaya ang batang ito, kahit paano man ito ibinigay ng Diyos. Ang pangungusap na iyon ay nagpakalma sa kanya. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon pa ring mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Nang gabing iyon, muli siyang nagsulat sa kanyang talaarawan. Gusto kong maniwala na lahat ng ito ay banal. Ngunit bakit patuloy akong sinusundan ng aninong iyon? Sa ibang lugar, tinititigan ni Fi ang tumpok ng mga papeles sa kanyang mesa. Alam niyang hindi pa sapat ang lahat ng ebidensyang ito upang ibunyag ang katotohanan. Ngunit ang unang hakbang ay nagawa na. Isinara niya ang kanyang kwaderno at tahimik na nagdasal, sana protektahan ng Diyos si Nadia, at sana hindi mahuli ang pagdating ng katotohanan. Sa labas, muling umulan. Bawat patak ay tila kumakatok sa pinto ng tadhana na dahan-dahang bumubukas. Natulog si Nadia na yakap ang kanyang tiyan.
Habang sa malayong dulo ng lungsod, may isang taong nagbibilang ng mga araw patungo sa pagtatapos ng isang lihim na itinago ng napakaayos. Nang umagang iyon, ang langit ng Baguio ay kulay bughaw. Malamig pa rin ang hangin, ngunit sa delivery room ng ospital, isang init ang bumalot sa lahat. Nakahiga si Nadia na maputla ngunit masaya ang mukha. Matapos ang 9 na buwan ng paghihintay at panalangin, ang iyak ng isang sanggol ay sa wakas ay bumasag sa katahimikan. Isang iyak na malakas, mataginting, at umalingaw-ngao hanggang sa labas ng pasilyo. Dumaloy ang mga luha ni Nadia nang hindi niya namamalayan. Nakatayo sa tabi niya si Rafay, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Tila huminto sandali ang mundo. Sa maikling sandaling iyon, alam nilang dalawa na hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Ang munting sanggol ay inilagay sa dibdib ni Nadia. Ang balat nito ay maputing-maputi, ang mga mata ay mahigpit na nakapikit, at ang hininga ay mainit sa dibdib ng kanyang ina. Ngumiti si Nadia, nanginginig ang kanyang boses ng bumulong ng mahina. Ang pangalan niya ay Dylan, ibig sabihin, isang mahinahong liwanag. Hinalikan ni Rafi ang noo ng kanyang asawa, may namumuong luha sa mga mata. Salamat, Nad. Salamat dahil hindi ka sumuko. Nag-iyakan silang dalawa, isang iyak ng kaligayahan na tumago sa lahat ng mapapait na alaala. Mabilis na kumalat ang balita ng pagsilang ni Dylan. Sunod-sunod na dumating ang mga kamag-anak, dala-dala ang mga bulaklak at panalangin. Ang kanilang maliit na bahay sa gilid ng Baguio ay naging isang dagat ng tawanan. Naghanda ang mga kapitbahay ng isang maliit na tompeng. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa bakuran. Lahat ay tinatawag ang sanggol na isang himala. Isang regalo mula sa Diyos matapos ang mahabang paghihintay. Nakaupo si Nadia sa isang silyang kawayan, karga si Dylan na mahimbing na natutulog. Malumanay na tinitigan niya ang bawat maliit na hininga nito. Sa kanyang puso, umaapaw ang pasasalamat na parang isang bukal na hindi natutuyo. Ngunit, sa gitna ng kaligayahan, may maliliit na bagay na unti-unting lumaki at naging anino. Unang napansin ni Rafi ang mga mata ni Dylan. Mapusyaw na kayumanggi, medyo may pagkaberde, isang kulay na wala sa sinuman sa kanilang pamilya. Mas maputi rin ang balat nito, matangos ang ilong, at ang mukha ay hindi kahawig ni Nadia o niya. Sa una, ngumiti lamang si Rafay, iniisip na marahil ay nakuha ito sa malayong ninuno. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, habang mas madalas niyang tinititigan ang mukha ng bata, lalong lumalakas ang isang kakaibang pagtataka na mahirap ipaliwanag. Sa tuwing humingiti si Dylan, ang pagmamahal at pagkabalisa ay naghahalo sa kanyang dibdib. Maging si Nadia ay minsan ding nakakaramdam ng kakaiba. Mabilis lumaki si Dylan, masyadong mabilis. Sa edad na 3 buwan, nakakatitig na ng matalim ang sanggol na tila naiintindihan na ang mundo. Sa tuwing matagal niyang tinititigan ang mga mata ng kanyang anak, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagkasentimental at isang malabong takot. Ngunit, iwinala niya ang lahat ng masasamang isipin sa pamamagitan ng panalangin. Malusog ang anak ko, iyon ang mahalaga, sabi niya sa sarili sa tuwing dumarating ang takot. Ilang beses na bumalik si Nadia sa bahay Pag-asa Clinic para sa postpartum check-up. Sa tuwing dumarating siya, pareho ang pagsalubong sa kanya. Isang magiliw ng ngiti, amoy ng antiseptiko na tumatagos, at ang kalmadong tingin ni Izzy. Del Rosario. Palagi siyang nagtatanong ng malumanay tungkol sa paglaki ni Dylan, at pagkatapos ay nagsasabing may tono ng kasiyahan. Kita nyo, Ginang Nadia, ito ang himala na isinilang mula sa pasensya. Magalang nang humingiti si Nadia, ngunit sa kanyang puso, mayroong isang bagay na hindi komportable. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing nasa silid na iyon, mas malamig ang hangin kaysa sa nararapat. Si Fe, na laging sumusubaybay sa kalagayan ng kanyang kaibigan, ay dumalaw ilang linggo pagkatapos. Nagdala siya ng isang kumot na kulay asul at tinitigan si Dylan ng may mainit na ngiti. Napakagwapo ng batang ito, sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nagpakita ng pag-aalinlangan. Isang sulyap lamang bago siya yumuko. Nahuli ni Nadia ang tingin na iyon, ngunit hindi nagtanong. Alam niyang may itinatago si Faye, isang bagay na hindi pa handang sabihin. Gabi, nang umalis na ang lahat ng bisita at naging tahimik muli ang bahay, nakaupo si Nadia sa sala, karga si Dylan. Ang madilim na ilaw ay lumikha ng malambot na anino sa dingding.
Matagal niyang tinitigan ang mukha ng bata, hinaplos ang malambot nitong buhok. Sa kanyang puso, nagdasal siya na ingatan ito ng Diyos anuman ang mangyari. Ngunit sa gitna ng panalangin na iyon, isang alaala ang biglang dumating. Isang puting ilaw, amoy ng alkohol, at ang tunog ng hininga ng isang taong napakalapit sa kanyang tainga. Marahan siyang nanginig, hinigpitan ang pagkakarga kay Dylan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sinabi ng kanyang puso, may mali sa nangyari noong gabing iyon sa klinika. Lumipas ang ilang buwan, at si Dylan ay lumaking isang masayahing sanggol. Ang kanyang boses ang pumupuno sa kanilang maliit na bahay tuwing umaga. Madalas umuwi si Rafe mula sa trabaho na pagod, ngunit sa sandaling marinig ang tawa ng kanyang anak, nawawala ang lahat ng pagod. Naglalaro siya sa sahig kasama si Dylan. Habang si Nadia ay nakatingin sa kanila mula sa kusina ng may masayang ngiti. Ngunit sa pagitan ng mga tawanan, nagtatago pa rin si Rafe ng isang tanong. Minsan sa gabi, tinititigan niya ang kanyang natutulog na anak at tahimik na nag-iisip. Bakit parang banyaga ang mukhang ito, ngunit kasabay nito ay labis kong minamahal? Isang hapon, habang pinapatulog ni Nadia si Dylan, nagpadala ng maikling mensahe si Faye. Nad, kailangan nating mag-usap. Mahalaga ito. Binasa ni Nadia ang mensahe na may kumakabog na puso. Hindi niya alam na sa likod ng maikling mensaheng iyon, mayroong isang bagay na iayanig sa kanilang maliit na mundo. Sa labas ng bahay, nagsimulang dumilim ang langit ng bagyo. Isang malamig na hangin ang umihip, dala ang amoy ng ulan. Sa loob ng bahay, tinitigan ni Nadia ang mukha ni Dylan na payapang natutulog, hindi alam na ang kanilang tahimik na buhay ay nasa bingit ng isang bagyo. Nang gabing iyon, madilim ang langit ng bagyo, walang bituin. Kakatapos lamang ng ulan, nag-iwan ng mga sanaw na sumasalamin sa ilaw ng mga poste sa kalye. Sa maliit na sala ng kanilang bahay, mag-isang nakaupo si Rafe. Hawak niya ang isang larawan ng kanilang munting pamilya. Isang larawang kinunan noong 6 na buwan si Dylan. Nakangiti si Nadia doon. Si Dylan ay karga niya, at si Rafe ay nakatayo sa tabi. Tila kumpleto ang kanilang mundo, walang kapitasan. Ngunit habang tumatagal niyang tinititigan ang larawan, may isang bagay na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang mukha ni Dylan, ang balat ay masyadong maputi, ang mga mata ay masyadong mapusyaw na kayumanggi. Bawat araw, lalong nagiging malinaw na ang bata ay walang kahawig sa sinuman sa kanilang pamilya. Huminga ng malalim si Rafe. Sinubukan niyang burahin ang masasamang isipin, ngunit ang pakiramdam ay ayaw umalis. Sa mga nakaraang gabi, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang kulay ng balat ay hindi sukatan ng pag-ibig, na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa iba't ibang anyo. Ngunit sa tuwing may tumitingin kay Dylan ng may pagtataka, muling kumikirot ang kanyang puso. Sa pagitan ng pagiging isang mapagmahal na ama at ng isang hindi mapangalanang takot, nagsimula siyang malunod sa isang nakakatakot na tanong. Isang hapon, pagkatapos matulog ni Nadia at Dylan, pumasok si Rafe sa silid ng kanyang anak. Sa isang maliit na mesa malapit sa kuna, nakita niya ang isang puting suklay ng sanggol. Ilang hibla ng buhok ang nakadikit sa mga ngipin nito. Matagal niyang tinitigan ang mga buhok, nanginginig ang kanyang kanang kamay. Alam niyang ang gagawin niya ay hindi madaling tanggapin ng puso, ngunit ang kanyang isip ay hindi na mapakali. Maingat niyang kinuha ang mga buhok at inilagay sa isang maliit na sobre. Tinitigan niya ang sobre na parang isang lihim na hindi pa handang buksan. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Nadia, binuksan ni Rafe ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa SAT test. Natagpuan niya ang isang laboratorio sa Maynila na tumatanggap ng mga sample sa pamamagitan ng koreo. Matagal niyang tinitigan ang screen bago sa wakas ay pinunan ang form. Kumuha siya ng kaunting hibla ng kanyang sariling buhok at isinulat ang address ng may nanginginig na kamay. Nang ihulog niya ang sobre sa post box kinaumagahan, mabigat ang kanyang dibdib. Alam niyang kapag dumating na ang resulta, wala nang balikan. Samantala, sa La Trinidad, nakaupo si Fee sa kanyang simpleng opisina. Sa harap niya ay ilang dokumentong nakuha niya mula sa isang kakilala sa isang laboratorio ng parmasyutiko. Binasa niya ang hanay ng mga numero na may kumakabog na puso. Ang pagbili ng isang uri ng pampakalmang gamot na midazolam sa bahay Pag-asa Clinic ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang dami.
Ang dami na iyon ay imposibleng gamitin para lamang sa mga ordinaryong medikal na procedure. Dahan-dahan niyang isinara ang folder, nakatingin sa mahamog na bintana. Sa kanyang katahimikan, alam ni Faye na ang kanyang hinala ay papalapit na sa isang nakakatakot na katotohanan. Sinubukan niyang tawagan ang isang dating nurse na nagngangalang Laila na Perna Bekerja sa klinika. Nanginginig ang boses nito sa telepono, tila takot. Marahang sinabi ni Laila na madalas may mga pasyente na pinapatulog mag-isa sa procedure room habang ang mga nurse ay pinapalabas. Sa tuwing nagtatanong siya kung bakit, sinasabi lamang ng doktor na kailangan ng buong konsentrasyon sa proseso. Nakikinig si Faye nang hindi sumasabad. Nang matapos ang usapan, malakas ang kabog ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay nagbubukas siya ng isang pintong matagal nang nakasara. Mabagal ang takbo ng mga sumunod na araw para kay Rafay. Hinihintay niya ang resulta ng test na maihalong pag-asa at takot. Walang alam si Nadia. Patuloy siyang nakangiti, abala sa pag-aalaga kay Dylan. Habang sa loob ng mainit na tahanan na iyon, may isang malaking lihim na tahimik na lumalaki sa puso ng kanyang asawa. Sa tuwing tinatawag siyang Papa ni Dylan sa isang nakakatuwang boses, nararamdaman ni Rafay na natutunaw at nadudurog ang kanyang puso. Taos puso niyang minamahal ang bata, ngunit ang tanong sa kanyang isipan ay hindi nawawala. Nagpasya si Faye na muling puntahan si Nadia. Dumating siya isang tahimik na hapon, may dalang cake at isang malambing na ngiti. Matapos ang maikling pag-uusap, sa wakas ay naglakas loob siyang magtanong ng maingat, Nad, noong sumailalim ka sa procedure sa klinika, kasama mo ba ang asawa mo sa loob? Umiling si Nadia. Hindi, sabi ng doktor kailangan daw steril ang silid. Tinitigan siya ni Faye ng malalim. Pagkatapos noon, gising ka na agad o natulog ka ng matagal? Yumuko si Nadia. Hindi ko alam. Parang tulog, pero minsan may naririnig akong mga yabag. Mahigpit na hinawakan ni Faye ang kamay ng kanyang kaibigan. Walang mali sa'yo, Nad. Kung isang araw ay may kakaiba, karapatan mong malaman ang katotohanan. Ilang araw pagkatapos, dumating ang umagang hinihintay ni Rafay. Sa harap ng bahay, dumating ang kartero dala ang isang puting sobre na may logo ng laboratorio. Nanginginig ang mga kamay ni Rafay nang tanggapin ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay, umupo sa kanyang maliit na opisina, at binuksan ang sobre. Mabilis niyang binasa ang hanay ng mga numero at mga terminong siyentipiko na hindi niya lahat naiintindihan. Ngunit ang kanyang paningin ay huminto sa isang maikling pangungusap sa ibaba. Posibilidad ng biolohikal de kiugnayan ng BCE anak, 0%. Tila huminto ang mundo. Binasa niya ito ng 3 beses, umaasang may pagkakamali. Ngunit pareho pa rin ang mga salita. Sumikip ang kanyang dibdib, bumigat ang kanyang paghinga. Sa kanyang isipan, umikot ang mukha ni Dylan, ang maliit nitong tawa, ang tawag nito sa kanya. Tumulo ang kanyang mga luha ng hindi namamalayan. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya, ngunit hindi pa niya alam kung sino. Isang bagay lang ang sigurado, ang kaligayahang pinaniniwalaan niyang taos puso ay nagsisimula ng mabasag sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Samantala, sa kanyang bahay, nagsusulat si Faye ng isang mahabang liham sa kanyang kwaderno. Isinulat niya ang pangalan ni Nadia sa ilalim ng isang tala na nagsasabing kipotensyal na biktima. Sa ilalim nito, isinulat niya ang isang maliit na pangungusap na may nanginginig na kamay. Kung totoo ito, hindi himala ang nangyari, kundi isang krimen na binalot sa panalangin. Sa labas ng bahay, makulimlim ang langit ng bagyo. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at isang malamig na tumatagos. Nakatayo si Rafay sa bakuran, nakatingin sa malayo sa langit. Sa kanyang puso, naglalaban ang pag-ibig at galit. Alam niyang mula sa gabing iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Malakas ang buhos ng ulan ng hapong iyon. Naging malamig at basa ang hangin ng bagyo, tumatago sa mga siwang ng bintana ng maliit na bahay ni Nadia at Rafay. Sa sala, madilim ang ilaw. Ang mga anino ay sumasayaw sa dingding. Pinapatulog ni Nadia si Dylan na mahimbing na sa kanyang mga bisig. Nakaupo si Rafay sa isang silya malapit sa pinto. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang mga mata na tila may matagal nang pinipigilan. Hawak niya ang isang puting sobre na paulit-ulit na niyang binubuksan at isinasara.
Mabigat ang kanyang puso, ngunit alam niyang hindi na maaaring maghintay ang gabing iyon. Tinitigan ni Nadia ang kanyang asawa, ramdam na may mali. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may halong pag-aalala. Anong problema, Rafe? Tahimik ka kanina pa. Tinitigan siya ni Rafe ng matagal at pagkatapos ay inilapag ang sobre sa mesa. Ito, basahin mo, Nadia. Tiningnan ni Nadia ang papel nang may pagtataka. Nanginginig ang kamay na binuksan ang sobre at kinuha ang isang pahina ng resulta mula sa laboratorio. Binasa niya ang bawat linya, ngunit tila umiikot ang kanyang ulo. Pagkatapos, huminto ang kanyang mga mata sa pangungusap sa ibaba. Posibilidad ng biolohikal kiugnayan ng BCE anak, 0%. Huminto ang paghinga ni Nadia, nanginginig ang papel sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang asawa, maputla ang mukha, nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito, Rafe? Hindi sumagot ang kanyang asawa. Paos ang kanyang boses nang sa wakas ay nagsalita. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero malinaw ang resulta. Hindi ko anak si Dylan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa buong silid, tumago sa pader ng katahimikan. Marahang gumalaw si Dylan sa kanyang pagtulog, na tila nararamdaman ang bagyo sa puso ng kanyang mga magulang. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Nadia. Umiling siya, sinusubukang tanggihan ang katotohanan. Imposible, walang iba, ikaw lang, Rafe. Wala akong ginawang kahit ano. Nanginginig ang kanyang boses sa pagitan ng mga pigil na hikbi. Tiningnan siya ni Rafe nang may mga matang puno ng sakit. Gusto kong maniwala, Nad. Pero paano ko tatanggihan ang nakikita ng sarili kong mga mata? Hindi maaaring magkamali ang resulta na ito. Ipinadala ko ito sa isang opisyal na laboratorio. Humagulgol si Nadia, niyakap ang papel na parang nais burahin ang mga salitang nakasulat doon. Matagal silang natahimik. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig, ritmikong tumutulo sa yero. Sa wakas ay tumayo si Rafe, dahan-dahang lumakad patungo sa bintana. Nanginginig ang kanyang mga balikat, pinipigilan ang emosyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, Nad, pero pakiramdam ko may kinalaman ito sa gabing iyon sa klinika. Yumuko si Nadia nang hina ang kanyang katawan. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang mga alaala ng gabing iyon. Ang puting silid, ang mga yabag, ang maliwanag na ilaw, at ang lamig na tumatago sa bala. Nagsimula siyang mapagtanto, marahil mayroong isang bagay na talagang itinago sa kanya. Muli siyang tiningnan ni Rafe, mahina ngunit matalim ang kanyang boses. Kung hindi mo alam, sino ang nakakaalam kung sino ang ama ng batang iyan? Tiningnan siya ni Nadia na may basang mga mata. Hindi ko alam, Rafe. Sa ngalan ng Diyos, hindi ko alam. Natulog lang ako at paggising ko, tapos na ang lahat. Akala ko bahagi iyon ng procedure. Yumuko si Rafe, tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Gusto niyang magalit, ngunit pinipigilan pa rin ang pag-ibig ang galit na iyon upang hindi maging puot. Sa kanyang katahimikan, bumulong siya sa sarili. Mahal kita, pero wasak din ako. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Nadia sa sahig ng sala. Natutulog si Dylan sa kanyang silid, walang kamalay-malay na ang mundo ng kanyang mga magulang ay nabibitak. Sa labas, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Tinitigan niya ang larawan ng kanilang pamilya sa dingding at nagtanong sa kanyang sarili, paano maaaring maging ganito kasakit ang isang bagay na napakaganda? Alam niyang kailangan ni Rafe ng panahon, ngunit alam din niyang may dapat gawin. Hindi maaaring iwanang nakabitin ang katotohanan na parang isang madilim na ulap sa kanilang ulunan. Kasabay nito, nakaupo si Fee sa kanyang opisina, nakatingin sa screen ng computer na may tensyonadong mukha. Katatanggap lamang niya ng isang email mula sa isang source sa laboratorio. Nakapaloob dito ang kopya ng mga datos ng pasyente mula sa Bahay Pag-asa Clinic. Mabilis niyang binasa. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mayroong 12 pangalan ng mga babae na may parehong medikal na tala, kasama na ang pangalan ni Nadia. Lahat ay isinagawa ng iisang doktor. Sa kondisyong tulog ang pasyente dahil sa pampakalmang gamot. Isinara ni Fee ang screen at tumingin sa kawalan. Halos hindi marinig ang kanyang boses nang bumulong siya. Sobra na ito. Kinabukasan ng umaga, hindi pa umuwi si Rafe.
Ginugol niya ang gabi sa kotse, tinititigan ang mga tahimik na kalsada ng Baguio. Sa dashboard, nakalatag ang sobre ng resulta ng health test na parang isang sugat na hindi pa nalulunasan. Hindi pa siya handang umuwi, ngunit patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan ang mga mukha ni Nadia at Dylan. Napagtanto niya kung paano maaaring maging dalawang bagay na masakit sa parehong oras ang pag-ibig at katotohanan. Sa bahay, kasama ni Nadia si Faye na may dalang balita. Nad, alam kong mabigat ito, pero mayroon akong ebidensya na hindi ka nag-iisa. Maraming ibang babae ang nakaranas ng parehong bagay, nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Nadia na may pagod na mga mata. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Faye ng malalim. Naghuhinala ako na may ginawa ang doktor na hindi dapat. Marahil ang mga sanggol na ipinanganak mula sa klinikang iyon ay hindi nagmula sa mga asawa ng pasyente. Tinakpan ni Nadia ang kanyang bibig, malakas na dumaloy ang kanyang mga luha. Ang mundong kilala niya ay biglang gumuho sa kanyang harapan. Mahigpit na hinawakan ni Faye ang kanyang kamay. Hindi tayo maaaring manahimik, Nad. Kailangan nating hanapin ang katotohanan. Dahan-dahang tumango si Nadia. Sa loob niya, naglalaban ang takot at tapang. Alam niyang ang hakbang na kanilang gagawin ay maaaring magbago ng lahat. Ngunit ang pananahimik ay nangangahulugang pagpapabaya sa kawalang katarungan. Nang hapong iyon, nanginginig ang mga kamay ni Faye habang nagsusulat ng isang ulat. Sa ilalim ng madilim na ilaw, pinirmahan ng dalawang magkaibigan ang mga papel na maaaring magbukas ng mga sugat, ngunit magdadala rin ang pag-asa. Sa labas, nagsimulang tumila ang ulan. Dala ng malamig na hangin ang amoy ng sariwang lupa. Tumingin si Nadia sa langit na nagsisimulang lumiwanag at bumulong sa kanyang sarili. Kung ito ang daan upang mahanap ang katotohanan, handa akong maglakad kahit mag-isa. Kulay abo ang langit ng Maynila ng hapong iyon. Sa ikalawang palapag ng gusali ng Criminal Investigation and Detection Group, maririnig ang mga yabag sa mahabang pasilyo. Isang batang opisyal ang may dalang makapal na brown folder at kumatok sa isang pintong may nakasulat na Major Dante Ramos, Special Unit on Medical and Professional Ethics. Mula sa loob, isang malalim at mahinahong boses ang sumagot. Pasok. Nakaupo si Major Ramos sa likod ng isang malaking mesang gawa sa kahoy na puno ng mga dokumento. Nasa 45 taong gulang siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng katahimikan ng isang taong nakakita na ng maraming sugat ng sangkatauhan. Binasa niya ang ulat na kararating lamang mula sa Baguio. Sa kanang itaas na sulok, nakasulat ang mga pangalan ng nagrereklamo, Faye Cruz at Nadia Santos. Dahan-dahang binasa ni Ramos ang bawat pangungusap, inuulit ang ilang bahagi. Nakasaad sa ulat ang hinala ng maling paggamit ng medical na procedure sa Bahay Pag-asa Clinic, kasama ang resulta ng AT test na nagpapakita ng hindi pagkakatugma sa pagitan ng biolohikal na ama at ng anak ng pasyente. Dahan-dahang ibinaba ni Ramos ang folder, malalim ngunit kalmado ang kanyang boses. Kung totoo ang ulat na ito, malaki ang epekto nito. Hindi lamang ito paglabag sa etika, kundi isang krimen na sumasaling sa dignidad ng tao. Tumayo siya, tumingin sa bintana kung saan tumatagos ang liwanag ng dapit hapon. Nagsimulang umambon, tumutulo sa salamin na parang isang ritmong sumasabay sa kanyang mabibigat na iniisip. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang mesa. Hindi nagtagal, isang batang babaeng investigador na nagngangalang Mila Reyes ang pumasok ng may tiyak na mga hakbang. Kilala siyang masusi at may malakas na empatya sa mga biktima ng kababaihan. Ibinigay ni Ramos ang folder sa kanya. Basahin mo ito gamit ang iyong puso, hindi lamang ang iyong mga mata. Binuklat ni Mila ang bawat pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang resulta ng AT test at ang testimonya ni Nadia. Tumingin siya sa kanyang commander na may seryosong mukha. Hindi ito ordinaryong kaso, sir. Tumango si Ramos. Kaya't haharapin natin ito sa isang hindi ordinaryong paraan. Nang gabing iyon, sa isang maliit na silid-pulungan, tinipon ni Ramos ang tatlo sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Si Kapitan Lestari, isang eksperto sa batas medikal, si Teniente Arga, isang may karanasang investigador sa field, at si Sargento Mila na kababasa lamang ng ulat. Sinimulan ni Ramos ang pulong sa isang mahina ngunit matatag na boses.
Hindi tayo maaaring gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Ang pangalan ng doktor na binanggit dito ay napaka-impluwensyal, ngunit kung totoo ito, hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Binuksan ni Lestari ang kanyang maliit na kwaderno. Ang unang hakbang ay beripikasyon. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya, mga medikal na talaan, at testimonya mula sa ibang pasyente. Sumabat si Arga. Kailangan din nating suriin ang daloy ng supply ng pampakalmang gamot sa klinika. Mula doon, malalaman natin kung mayroong labis na paggamit. Tumango si Ramos. Sige, simula bukas, kikilos kayo papuntang Baguio. Ngunit tandaan, walang uniforme, walang ranggo. Pakinggan muna natin ang boses ng mga biktima bago natin pag-usapan ang batas. Samantala sa Baguio, kinakabahan sina Nadia at Faye. Matapos ipadala ang ulat, hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Sinubukan ni Faye na pakalmahin si Nadia. Kahit na sa loob niya ay may takot, alam niyang hindi biro ang kalabanin ang isang makapangyarihang tao. Ngunit, sa tuwing tinitingnan niya ang mukha ni Dylan, naniniwala siyang tama ang kanilang ginawa. Ilang araw pagkatapos, 2 sasakyang may plakang opisyal ang tahimik na dumating sa Baguio. Hindi agad nagtungo sa klinika si Ramos at ang kanyang team, kundi sa bahay ni Nadia. Nakasibilyan sila, may dalang maliliit na folder at mga mukhang nagpapakalma. Nang buksan ni Nadia ang pinto, kinakabahan siya. Magalang na yumuko si Ramos. Kami po ay mula sa pulisya, ngunit huwag kayong matakot. Nais lamang po naming makinig. Umupo sila sa simpleng sala. Amoy ng tsaa ang pumuno sa hangin. Naglalaro si Dylan sa sahig, habang ikinukwento ni Nadia ang lahat mula sa simula ng pagpapagamot hanggang sa gabing nagpabago ng kanyang buhay. Paminsan-minsan ay nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Nakaupo sa tabi niya si Faye, paminsan-minsan ay hinahawakan ang kamay ng kanyang kaibigan upang manatiling matatag. Maingat na isinulat ni Mila ang bawat detalye, habang si Ramos ay paminsan-minsang tumitingin kay Nadia, hindi bilang isang interogasyon, kundi may empatya ng isang taong nakaunawa sa sakit. Nang matapos ang lahat, malumanay na tiningnan ni Ramos si Nadia. Salamat po, Ginang Nadia, sa inyong katapangan. Alam naming hindi ito madali. Yumuko si Nadia, tumulo ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, may isang taong mula sa batas na hindi lamang nakinig, kundi naniwala rin. Nang gabing iyon, sa isang maliit na hotel kung saan tumutuloy ang team, muling binuksan ni Ramos ang mga papeles. Nagsulat siya ng isang maikling tala sa kanyang itim na kwaderno. Kung totoo na ginamit ng isang doktor ang kanyang kaalaman upang manakit, ang ating tungkulin ay hindi lamang parusahan siya, kundi ibalik din ang tiwala ng tao sa kabutihan. Isinara niya ang aklat at tumingin sa labas ng bintana. Sa labas, dahan-dahang umuulan, binabalot ang lungsod ng Baguio sa katahimikan. Kinabukasan, nagsimulang kumilos sina Teniente Arga at Mila. Nagpanggap silang isang mag-asawang naghahanap ng fertility program, sinusubukang obserbahan ang operasyon ng klinika mula sa loob. Samantala, kinontak ni Lestari ang laboratorio ng distributor ng gamot upang beripikahin ang mga pagbili ng pampakalma sa loob ng huling 3 taon. Unti-unting nabubunyag ang mga datos. Ang bilang ng gamot na ino-order ay higit pa sa normal na limitasyon. Ang pangalan ng kumukuha ay laging pareho, EC. Santiago del Rosario. Bago maggabi, nakatanggap si Ramos ng unang ulat mula kay Arga. Malalim ang tono ng kanyang boses sa telepono. Sir, mukhang maayos ang klinika mula sa labas, pero may kakaiba. Hindi nila itinatala ang mga pangalan ng pasyente sa digital system. Lahat ay mano-mano pa rin, mahirap i-trace. Tumingin si Ramos sa malayo at pagkatapos ay marahang sumagot. Walang krimen na perpekto. Lahat ay nag-iiwan ng bakas. Sa kanyang bahay, nakaupo si Nadia, nakatingin sa bintana, sa langit na nagsisimulang lumiwanag pagkatapos ng ilang araw na pagkulimlim. Hindi niya alam kung ano ang magiging katapusan ng lahat ng ito, ngunit sa kanyang puso, may kaunting ginhawa. Nagsimula na siyang humakbang at ngayon, ang katotohanan ay hindi na lubos na nag-iisa. Isang manipis na hamog ang bumalot sa Baguio kinaumagahan. Basa pa ang mga kalsada mula sa ulan kagabi. Sa isang maliit na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang hotel malapit sa istasyon,
4 na tao ang nakaupo sa paligid ng isang simpleng mesang gawa sa kahoy. Sa gitna ng mesa ay isang mapa ng lungsod at ilang mga larawan ng bahay pag-asa klinik na kinunan ng palihim. Tinitingnan ni Ramos ang lahat ng may mahinahong mukha. Habang si Mila ay abala sa pagsusulat ng mga detalye sa kanyang maliit na kwaderno. Nakuha na natin ang mga pangunahing datos, marahang sabi ni Ramos. Ngunit hindi pa ito sapat. Kailangan natin ng totoong ebidensya. Ebidensyang hindi matututulan. Tumango si Lestari habang nakatingin sa screen ng laptop. Batay sa datos ng pagbili, ang dami ng pampakalmang gamot na inorder ng klinika ay talagang hindi makatwiran. 3 beses na mas marami kaysa sa normal na pangangailangan, ngunit kung walang direktang ebidensya ng paggamit, hindi pa natin siya maaaring kasuhan. Tumingin si Ramos kay Mila. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng katapangan. Handa ka bang magpanggap, Mila? Mahinahon ngunit matatag niyang tanong. Matatag na tumango si Mila. Handa po ako, sir. Maingat na pinag-usapan ang plano. Magpapanggap si Mila bilang isang bagong pasyente. Isang batang babae na 2 taon ng kasal, ngunit hindi pa nagkakaanak. Lahat ng peking dokumento ay inihanda na, kasama ang isang gawa-gawang medikal na kasaysayan. Pupunta siya sa klinika at sasailalim sa konsultasyon ng direkta kay Isi. Santiago del Rosario. Isang maliit na kamera ang itinago sa loob ng kanyang relo, habang isang manipis na mikropono ang inilagay sa kwelyo ng kanyang damit. Sa labas, babantayan siya ni Ramos at ng team mula sa isang ligtas na distansya, makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang maliit na aparato sa kanyang tainga. Bago umalis, matagal na tinitigan ni Ramos si Mila. Tandaan mo, hindi tayo naghahanap ng sensasyon. Hinahanap natin ang katotohanan. Kung maging mapanganib ang sitwasyon, magbigay ka ng 2 senyas sa iyong komunikador. Papasok kami sa loob ng ilang segundo. Ngumiti ng bahagya si Mila. Naiintindihan ko po, sir. Ngunit kung hindi ako, sino pa? Huminga ng malalim si Ramos. Sa kanyang puso, alam niyang bawat operasyong tulad nito ay may dalang panganib. Ngunit alam din niyang ang tapang ni Mila ay nagmula sa empatya, hindi sa ambisyon. Kinabukasan ng umaga, malamig at mahalumigmig ang hangin sa Baguio. Nakatago pa ang araw sa likod ng mga ulap nang bumaba si Mila mula sa isang inupahang kotse sa harap ng bahay Pag-asa Clinic. Mula sa labas, ang gusali ay mukhang isang maliit at tahimik na ospital. Ang mga pader nito ay malinis na puti. Maayos ang harapan na may maliit na hardin at isang asul na plaque na may nakasulat na isang bagong pag-asa para sa iyong pamilya. Ngunit para kay Mila, ang lugar na iyon ay mas parang isang lihim na labirint na naghihintay na mabuksan. Pumasok siya ng may magaan ngunit maingat na mga hakbang. Ang amoy ng antiseptiko ay agad na sumalubong sa kanya, matapang at malamig. Isang batang receptionist ang magiliw na bumati. Magandang umaga po, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko? Marahang sumagot si Mila, inaayon ang kanyang boses sa kanyang papel. Gusto ko po sanang magpakonsulta tungkol sa fertility program. Hiningi ng receptionist ang kanyang at binigyan siya ng isang form. Habang natusulat si Mila, pinagmamasdan niya ang paligid. Sa dingding, nakasabit ang 12 ng larawan ng mga sanggol na may mga sulat kamay na pasasalamat. Ngunit sa likod ng mga maliliit na ngiting iyon, naramdaman ni Mila ang isang kakaibang lamig, na para bang ang mga mukhang iyon ay nagtatago ng ibang kwento. Ilang minuto pagkatapos, bumukas ang pinto ng silid konsultasyon. Mula doon, lumabas ang isang lalaking nakaputing coat. Maayos ang ayos ng buhok, ang ngiti sa kanyang mukha ay malumanay ngunit puno ng kumpiyansa. Si Ilchi. Santiago del Rosario, ang taong dati ay kilala lamang sa mga kwento, ay nakatayo na ngayon sa harap niya. Ginang-ani sa Pratami. Pasok po kayo, sabi niya sa isang mainit na boses. Ang pangalang iyon ang peking pagkakakilanlan ni Mila. Magalang siyang umiti at pumasok. Malinis at maliwanag ang silid na may malakas na amoy ng medikal na alkohol. Sa mesa ng doktor ay maraming mga folder at maliliit na instrumento. Umupo si Satria, tinititigan si Mila ng may matalim ngunit magiliw na tingin. Gaano na po kayo katagal kasal? 2 taon na po, Dok. Ngunit wala pa pong resulta. Dahan-dahang tumango si Satria. Huwag po kayong mag-alala.
Minsan, kailangan lang ng katawan ng tao ng kaunting tulong. Mayroon akong isang ligtas na pamamaraan ng hormone stimulation. Marami na po ang nagtagumpay. Malumanay ang kanyang boses, ngunit sa pandinig ni Mila, ito ay parang isang maingat na bulong. Bawat salita ay maingat na inayos upang magtanim ng tiwala. Mahabang ipinaliwanag ni Satria ang tungkol sa procedure, kabilang ang paggamit ng isang banayad na pampakalma upang mag-relax ang pasyente habang isinasagawa ang proseso. Itinala ni Mila ang lahat sa kanyang isipan. Bawat pangungusap, bawat galaw ng kamay, lahat ay nare-record ng maliit na kamera sa kanyang relo. Pagkatapos ng konsultasyon, isinara ni Satria ang folder at sinabing, bumalik po kayo pagkatapos ng 3 araw. Ako na po mismo ang gagawa ng proseso. Huwag po kayong kumain simula sa gabi bago. Magalang na yumuko si Mila at dahan-dahang lumabas ng silid. Sa labas, mabigat ang kanyang paghinga. Naglakad siya patungo sa surveillance van na nakaparada sa kabilang kalye. Sinalubong siya ni Ramos na may nagtatanong na tingin. Kamusta? Umupo si Mila, tinanggal ang komunikador sa kanyang tainga. Mahina ngunit tiyak ang kanyang boses. Napakakinis niyang gawin, sir. Bawat salita ay tila inayos upang maniwala ang pasyente. Tumingin si Ramos sa malayo. Nagsisimula nang lumubog ang araw sa likod ng mga gusali, nag-iiwan ng kahel na liwanag sa langit. Alam niyang isang hakbang na silang papalapit sa katotohanan, ngunit mas malalim na rin sa teritoryo ng panganib. Nang gabing iyon, sa kanyang silid sa hotel, mag-isang nakaupo si Mila, nakatingin sa madilim na langit ng Baguio. Sa kanyang kamay, ang maliit na relo ay nagre-record pa rin ang anino ng mukha ng doktor na kalmado, ngunit malamig. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang puso, may halong takot at determinasyon. Alam niyang sa loob ng 3 araw, muling magbubukas ang puting pintong iyon. At marahil sa pagkakataong ito, hindi lamang isang lihim ang mabubunyag, kundi pati na rin ang isang sugat na matagal nang itinago. Hindi pa tuluyang nawawala ang hamog sa Baguio nang tumayo si Mila sa harap ng salamin sa kanyang hotel. Kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may maliit na alon sa kanyang dibdib. Nakasuot siya ng simpleng damit, tulad ng isang ordinaryong pasyente. Itinago niya ang maliit na komunikador sa likod ng kwelyo ng kanyang damit at ang microcamera sa parehong relo. Sa mesa, tiningnan ni Ramos ang isang maliit na mapa at ibinigay ang huling mga tagubilin. Magmamanman kami mula sa kotse sa kabilang kalye. Kung may panganib, pindutin mo ang buton ng 2 beses. Tiningnan ni Mila ang kanyang commander nang may manipis na ngiti. Handa po ako, sir. Huminto ang kotseng naghatid sa kanya sa harap ng bahay Pag-asa Clinic bandang 9:00 ng umaga. Malamig at mahalumigmig ang hangin ng Baguio. Ang matapang na amoy ng antiseptiko ay agad na sumalubong sa kanyang ilong pagpasok niya. Sa silid hintayan, ilang mag-asawa ang magkatabing nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Sa dingding, maayos pa ring nakasabit ang mga larawan ng mga sanggol na nakangiti. Tila walang kamalay-malay sa kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng puting pintong iyon. Magiliw na bumati ang batang receptionist. Magandang umaga po, Ginang Anisa. Hinihintay na po kayo ng doktor. Tumango si Mila, itinatago ang kaba sa likod ng kanyang kalmadong tingin. Marahang umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig patungo sa silid na matagal nang naging misteryo. Nang bumukas ang pinto, lalong tumapang ang amoy ng medikal na alkohol. Isang puting ilaw ang maliwanag na nakasindi sa itaas ng mesa ng procedure. Sa gitna ng silid, nakatayo si UC Santiago del Rosario, na may parehong malumanay ng ngiti na dating nagpaniwala sa mga pasyente nang walang pag-aalinlangan. Huminahon ka lang, Ginang Anisa, sabi niya sa isang mainit na boses. Mabilis at ligtas ang procedure. Humiga si Mila sa kama. Tensyonado ang kanyang katawan. Isang nurse ang tumulong sa paghahanda ng mga instrumento. May isinulat si Satria sa isang folder at pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na heringgilya na mailamang malinaw na likido. Ito ay isang banayad na pampakalma lamang para mas mag-relax ka. Dahan-dahan siyang lumapit, hinawakan ang kamay ni Mila nang may 1 kilos na masyadong malambing para sa isang propesyonal lamang. Sa kanyang puso, gustong lumayo ni Mila, ngunit alam niyang kailangan niyang manatili sa kanyang papel.
Dumikit ang karayom sa kanyang balat. Naramdaman niya ang isang malamig na sensasyon na dahan-dahang gumapang sa kanyang braso. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, ngunit sapat pa ang kanyang kamalayan upang pindutin ng 2 beses ang maliit na buton sa kanyang relo. Naipadala ang senyas. Sa loob ng ilang segundo, umayos ng upo si Ramos sa surveillance van. Aktibo ang senyas, mabilis niyang sabi. Arga, maghanda. Sa loob ng silid, narinig ang mga yabag ng doktor na papalapit. Kalahati pa ring gising si Mila. Narinig niya ang tunog ng mga instrumento, ang kalansing ng maliliit na metal, at ang isang mahinang bulong mula kay Satria. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito ay para sa buhay. Ang mga salitang iyon ay kakaibang umalingaw sa kanyang tainga, tulad ng isang mantra na nagtatago ng kasalanan. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit nagsimula nang umikot ang kanyang paningin. Pagkatapos, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Umalingaw sa pasilyo ang tunog ng mabibigat na sapatos. Malinaw na umalingaw ang boses ni Ramos. Pulis, huwag kang gagalaw. Huminto ang lahat. Nanigas ang mukha ni Satria. Ang nurse na nakatayo sa tabi ng mesa ay nagulat. Nahulog sa sahig ang heringgilyang hawak niya. Sa loob ng ilang segundo, ang silid na iyon ay nagbago mula sa isang lugar ng procedure patungo sa isang lugar ng pagbubunyag. Pumasok si Ramos, malamig at seryoso ang kanyang mukha. Itaas ang mga kamay, GC. Santiago del Rosario. Inaaresto ka sa hinala ng maling paggamit ng medikal na procedure at paglabag sa tiwala ng pasyente. Tiningnan sila ni Satria ng walang ekspresyon. Ibinaba niya ang instrumentong hawak niya sa mesa at pagkatapos ay diretsyo na tiningnan si Ramos. Kalmado ngunit kakaiba ang kanyang boses. Hindi ninyo naiintindihan. Tinutulungan ko sila. Binibigyan ko sila ng buhay. Hindi sumagot si Ramos. Tinitigan lamang niya ito ng may matatalim na matang puno ng pigil na galit. Walang buhay na isinilang mula sa kasinungalingan. Si Mila, nakalahati pa ring gising, ay tinulungang umupo ng isang babaeng medikal na opisyal na kasama ng team. Tiningnan siya ni Ramos sandali at maikling tumango, tinitiyak na maayos siya. Kinuha ang kamera mula sa relo ni Mila. Maingat na inilagay ang lahat ng recording. Sa video, malinaw na nakunan kung paano nag-inject ang doktor ng gamot nang walang pahintulot ng pasyente at naghahanda para sa isang procedure na hindi dapat gawin. Sinelyuhan ng ibang mga opisyal ang silid, kinuha ang mga sample ng mga medikal na instrumento, at kinopya ang mga datos mula sa computer ng klinika. Sa labas, nagsimulang maging maingay. Ang mga pasyenteng naghihintay ay nagsimulang mabalisa. Ilan ay marahang nagbubulungan, hindi alam kung ano talaga ang nangyayari. Sa gitna ng mga tao, si Faye, na tahimik na dumating mula sa malayo, ay nakatingin mula sa likod ng bakod. Basa ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang dibdib. Mahina siyang bumulong. Sa wakas, kalmadong pinusasan si Satria, walang paglaban. Nang ilabas siya, wala pang mga mamamahayag. Tanging ang mahinang tunog ng sirena mula sa kotseng pulis na naghihintay sa harap. Tiningnan niya ang gusali ng klinika sa huling pagkakataon bago sumakay sa kotse. Walang laman ang kanyang mga mata, tulad ng isang taong nawala ng paniniwala, ngunit mayroon pa ring isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Lahat ng ito ay para sa agham, marahan niyang sabi. Tinitigan siya ni Ramos ng matalim. Walang agham na nagbibigay katwiran sa pagtataksil sa sangkatauhan. Pagkatapos ay inutusan niya ang isang opisyal na isara ang pinto ng kotse. Sa katahimikan ng makulimlim na hapon sa Baguio, dahan-dahang umalis ang itim na kotse, iniiwan ang bakuran ng klinika na dating puno ng pag-asa, ngayon ay naging saksi sa isang krimen na binalot sa pangalan ng kabutihan. Nang gabing iyon, sa pansamantalang headquarters, pinanood ng team ang buong recording na nakuha ni Mila. Sa video, malinaw na nakita ang buong proseso bago ang pag-aresto. Nakatayo si Ramos sa harap ng screen, tensyonado ang kanyang mukha. Sapat na ang ebidensyang ito para magbukas ng isang malaking investigasyon. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang paglalakbay. Mayroon pang dose-dosenang biktima na kailangang harapin. Dose-dosenang pusong mababasag kapag sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Tahimik na nakaupo si Mila sa isang sulok, hawak ang isang basong tubig. Blanko ang kanyang tingin,
ngunit nanginginig ang kanyang mga mata, pinipigilan ang emosyon. Sa kanyang katahimikan, bumulong siya sa sarili. Ang katotohanan ay hindi kailanman dumarating ng walang kapalit. Lumapit si Ramos at marahang tinapik ang kanyang balikat. Malaki ang nagawa mo ngayon, Mila. Tiningnan niya ang kanyang commander na may basang mga mata. Ngunit bakit parang hindi ito isang tagumpay, sir? Huminga ng malalim si Ramos. Dahil hindi ito ang katapusan, Mila. Ito ay simula pa lamang. Sa labas, nagsimulang umulan. Ang mga patak ay bumabagsak sa yero na parang nagpapakalma sa mundong kasasaksi lamang sa isang mapait na katotohanan. Sa likod ng ulan na iyon, mayroong isang mabigat ngunit tapat na katahimikan. Sa wakas ay nabuksan ang katotohanan, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay mahaba pang pagagalingin. Mabigat ang gabi sa Maynila. Kakatapos lamang ng ulan, nag-iwan ng amoy ng basang lupa na umaakyat mula sa mga kalye. Sa gusali ng Sid, maliwanag pa rin ang ilaw sa silid ng interogasyon. Nakatayo si Ramos sa harap ng isang one-way mirror, tinititigan ang isang taong tahimik na nakaupo sa kabilang silid. Si Yuchi. Santiago del Rosario, na may parehong kalmadong mukha, maayos na buhok. Tinanggal na ang kanyang puting coat, ngayon ay nakasuot na lamang siya ng isang kulay abong kamiseta na mukhang gusot. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa metal na mesa, diretso ang tingin, walang ekspresyon. Nakatayo si Mila sa tabi ni Ramos. Kahit ilang beses na siyang nakasaksi ng interogasyon, may kakaiba sa pagkakataong ito. Hindi lamang ito isang krimen, kundi may kakaibang aura mula sa lalaking iyon. Tila naniniwala siyang ang kanyang ginawa ay hindi kasalanan. Hawak ni Ramos ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga resulta ng paunang investigasyon, mga video recording, mga dokumento ng pagbili ng pampakalmang gamot at testimonya ng ilang pasyente. Lahat ay sapat na. Ngunit ang hinahanap ni Ramos ay hindi lamang isang pag-amin, kundi isang pag-unawa sa kung ano ang nag-udyok sa isang taong may mataas na kaalaman na maging isang tagapagtaksil sa sangkatauhan. Pumasok siya sa silid ng interogasyon. Dahan-dahang nagsara ang pinto sa likuran niya, nag-iwan ng isang katahimikang halos nakakasakal. Umupo si Ramos sa tapat ni Satria, inilapag ang folder sa mesa. Nasa amin na ang lahat ng ebidensya, marahan niyang sabi. Ngayon, isang bagay lang ang gusto kong malaman. Bakit? Tiningnan siya ni Satria nang may mahinahong mga mata at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Bakit? Dahil gusto ko silang tulungan. Dumating sila sa akin na may pag-asa. May mga dasal na halos putol na. Binigyan ko sila ng buhay. Mali ba iyon? Malumanay ang kanyang boses, tulad ng isang gurong nagpapaliwanag ng isang aralin sa kanyang mga estudyante. Tinitigan siya ni Ramos ng matalim. Ang buhay na sinasabi mo ay isinilang mula sa kasinungalingan. Niloko mo ang mga pasyente, ginamit ang kanilang katawan ng walang pahintulot. Dahan-dahang umiling si Satria. Hindi. Ibinigay ko sa kanila ang kailangan nila. Hindi mo alam ang pakiramdam na makita ang isang mag-asawang umiiyak sa harap mo araw-araw, nagmamakaawa para sa isang himala. Pinabilis ko lang ang kalooban ng Diyos. Si Mila, na nakikinig mula sa likod ng salamin, ay nakaramdam ng pagtindig ng kanyang balahibo. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng may malamig na kumpiyansa, walang bahid ng pagsisisi. Si Lestari, na nakatayo sa tabi niya, ay bumulong ng mahina. Hindi lamang ito paglabag sa etika, ito ay isang obsesyon na binalot sa kayabangan. Matagal na tinitigan ni Ramos ang lalaki sa harap niya, sinusubukang basagin ang pader ng paniniwala na binuo mula sa isang delusyon. Sa tingin mo ba kailangan ng Diyos ang tulong mo, Santiago? Ibinigay ng Diyos ang kaalaman upang tumulong tayo, hindi upang pilitin ang buhay na umayon sa ating kagustuhan. Marahang tumawa si Satria, isang tuyong tawa na walang bahid ng kasiyahan. Sa tingin mo pinilit ko? Hindi. Pinili ko lamang ang pinakamahusay na binhi. Tiniyak kong ang mga batang iyon ay isisilang na perpekto. Itinama ko ang mga pagkakamali ng kalikasan. Naging malamig ang silid. Kinuyong ni Ramos ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang galit na nagsisimulang kumulo. Ninakaw mo ang pinakapangunahing karapatan ng tao. Ang karapatang pumili. Ang karapatang malaman kung saan nagmula ang kanilang buhay. Tinitigan siya ni Satria ng matagal.
Walang laman ngunit matalim ang kanyang mga mata. Hindi mo maiintindihan. Hindi ka isang taong nawalan na ng pag-asa. Yumuko sandali si Ramos at pagkatapos ay marahang sinabi, nagkakamali ka. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Ngunit ang pagkawala ay hindi dahilan upang maging Diyos. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Satria sandali. Ngunit pagkatapos ay muli siyang ngumiti. Isang ngiting nagpapasikip sa hangin sa silid. Ang mga taong tulad ko ay hindi nangangailangan ng kapatawaran. Nalampasan ko na iyon. Masyadong maliit ang mundo para maunawaan ang isang malaking mabuting intensyon. Tinitigan ni Mila ang mukha ng lalaki mula sa likod ng salamin. Sa likod ng katahimikan, nakita niya ang isang bagay na marupok, marahil hindi kabaliwan, kundi isang sugat na hindi kailanman naghilom. Bumulong siya ng hindi namamalayan. Minsan ang masamang tao ay isinilang hindi mula sa masamang intensyon, kundi mula sa isang maling paniniwala. Dahan-dahang tumayo si Ramos, isinara ang folder sa harap niya. Hindi ka na isang doktor, Santiago. Isa ka na lamang taong nakalimot kung paano magkaroon ng empatya. Tinitigan siya ni Satria at sinabing maihalos pabulong na boses, ang empatya ay hindi nagpapalago ng buhay, tanging ang katapangan ang kaya. Tinitigan siya ni Ramos ng matagal at pagkatapos ay tumalikod patungo sa pinto. Bago lumabas, marahan siyang nagsalita ng hindi lumilingon, ang katapangan na walang puso ay kayabangan lamang, at ang kayabangan ay laging nagtatapos sa pagkawasak. Nang magsara ang pinto, muling naging tahimik ang silid. Yumuko si Satria, tinititigan ang kanyang sariling mga kamay. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri, na para bang may binibilang na hindi nakikita. Sa likod ng salamin, ipinikit ni Mila ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, galit, awa o takot. Alam lamang niya na sa harap nila ay hindi lamang isang kriminal, kundi isang madilim na salamin ng isang taong nawala sa landas. Ilang oras pagkatapos, nakaupo si Ramos sa kanyang opisina, nakatingin sa madilim na bintana. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim ng natitirang hamog. Sa mesa, bukas ang ulat ng interogasyon. Ang kanyang sulat ay huminto sa isang maikling pangungusap. Hindi pa lubos na malinaw ang motibo, ngunit ang pattern ay nagpapakita ng obsesyon sa pagkontrol ng buhay. Dahan-dahang isinara ni Ramos ang folder at sumandal sa kanyang silya. Sa kanyang katahimikan, bumulong siya sa sarili. Walang agham ang may karapatang kunin ang pagkatao mula sa kamay ng tao. Samantala, dahan-dahang lumabas si Mila sa gusali. Malamig ang hangin sa gabi na tumatago sa balat. Tumingin siya sa kulay abong langit at tahimik na nagdasal na sana ay magkaroon ng lakas ang lahat ng biktima na harapin ang katotohanan. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na parang mga bituing malabo. Tila nagpapahiwatig na nagsimula ng lumitaw ang katotohanan, ngunit ang anino nito ay mahaba at malalim pa rin. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Isi Santiago del Rosario ay kumalat na parang apoy sa gitna ng tag-araw. Sa loob lamang ng 2 araw, halos lahat ng pambansang media ay naglabas ng balita. Iba-iba ang pamagat, ngunit pareho ang diwa. Isang kilalang fertility doctor sa Baguio, inakusahan ng malubhang paglabag sa mga pasyente. Ang larawan ng gusali ng Bahay Pag-asa Clinic ay lumabas sa telebisyon, sinamahan ng boses ng isang news anchor na nagsisikap maging neutral. Ngunit sa likod ng tono ng kanyang boses, may isang sensasyong hindi maitatago. Sa mga tahanan, nagsimulang mag-usap ang mga tao. Sa mga kapihan, sa palengke, sa mga opisina. May mga nagagalit, may mga hindi naniniwala. Mayroon ding mga nang-iinis na may hindi malusog na kuryosidad. Ngunit para sa mga naging biktima, ang balitang iyon ay parang isang kutsilyong nagbukas ng isang lumang sugat ng walang babala. Hindi binanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit ang hiya, takot, at mga alaala na kanilang dala ay tila mas naging mabigat. Nakatayo si Nadia sa sala ng kanilang bahay. Nakabukas ang telebisyon ng walang tunog. Ang mukha ni Satria ay lumitaw sa screen na may malaking sulat sa ibaba. Matagal niyang tinitigan ang screen, blanko ang kanyang mga mata. Sa kanyang kandungan, nagdodrawing si Dylan sa isang papel, walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari. Nakaupo sa tabi niya si Faye, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kaibigan. Nad, hindi ka nag-iisa. Malayo na ang narating natin. Huwag kang urong ngayon.
Lumingon si Nad, dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ako nahihiya, Faye. Natatakot lang ako. Natatakot na malaman ni Dylan ang lahat ng ito. Mahigpit siyang niyakap ni Faye, basa rin ang kanyang mga mata. Sa labas ng bahay, muling narinig ang tunog ng ulan. Tila nakikiiyak ang langit sa lahat ng mga babaeng dinadala ang isang kahihiyang hindi kanila. Samantala, sa Maynila, pinatay ni Ramos ang telebisyon sa kanyang opisina. Sa mesa, sunod-sunod na dumating ang mga bagong ulat. Ilang mga biktima ang nagsimulang pumunta sa istasyon ng pulis, ngunit karamihan ay tumangging magsalita. Marami ang natatakot na mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Alam niyang lumabas na ang kasong ito sa karaniwang hangganan ng batas, ito ay sumasaling sa dignidad ng tao. Tiningnan niya si Mila na nakatayo sa harap niya. Kailangan mo silang samahan, Mila. Hindi pa nila kailangan ng abogado. Kailangan nila ng isang taong makikinig. Tumango si Mila. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa loob ng ilang sumunod na araw, nilibot niya ang mga babaeng dating pasyente ng Bahay Pag-asa Clinic. Ilan ay nakatira sa Baguio, ang iba ay sa maliliit na bayan sa paligid ng Luzon. Sa bawat bahay, narinig niya ang parehong kwento, isang tiwalang sinira, isang pag-asang naging isang bangungot. Walang nagsasalita ng malakas, ngunit sa likod ng bawat pangungusap, may mga luhang halos tumulo. Isang batang ina na nagngangalang Wulan, isa sa mga pasyente, ang umiyak sa harap ni Mila. Wala po akong pakialam kung malaman ng mundo, ma'am. Pero hindi pa po alam ng asawa ko ang resulta ng fit test na iyon. Kung malaman niya, baka masira ang aming pagsasama. Hinawakan ni Mila ang kanyang kamay, malumani ang kanyang mga mata. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ibunyag sa harap ng mundo, ginang Ulan. Minsan, sapat na malaman natin at magkaroon ng lakas ng loob na ayusin ang ating sarili mula doon. Dahan-dahang tumango si Wulan na tila nakahanap ng kaunting lakas mula sa mga salitang iyon. Maingat na itinala ni Mila ang lahat ng pahayag. Bawat ulat ay inayos hindi lamang para maging ebidensya, kundi para hindi mawala ang kanilang mga boses sa gitna ng ingay ng balita. Tinanggihan niya ang mga mamamahayag na sumusubok na lapitan ang mga biktima na may alok na eksklusibong panayam. Sa bawat pagkakataon, matatag niyang sinasabi, ang katotohanan ay hindi isang palabas. Ito ay tungkol sa dignidad ng tao. Ngunit, patuloy na tumaas ang presyon mula sa media. Sa istasyon ng pulis, halos walang tigil ang pagring ng telepono. Naghihintay ang mga mamamahayag sa harap ng gusali, umaasang makakuha ng opisyal na pahayag. Sa wakas ay nagdao si Ramos ng isang maikling press conference. Sa harap ng dose-dose ng kamera, sinabi niya sa isang mahinahong tono, hinihiling namin sa publiko na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Poprotektahan ang lahat ng biktima at ang proseso ng batas ay magpapatuloy ayon sa nararapat. Walang sinuman ang dapat humusga bago pa man lubusang mabuksan ang mga katotohanan. Ang pangungusap na iyon ay sinundan ng isang maliit na palakpakan mula sa mga mamamahayag. Ngunit sa puso ni Ramos, alam niyang mas naging mabigat pa ang kanilang tungkulin. Pagkatapos ng kumperensya, naglakad siya patungo sa opisina ni Mila. Alam niyang ang dalaga ay may dalang pasani na mas malaki kaysa sa nakikita. Sa kanyang mesa, nakakalat ang mga tala at ilang mga larawan ng mga batang isinilang mula sa klinika. Namumugto ang mga mata ni Mila, ngunit nanatiling malumanay ang kanyang boses. Gusto lang po nilang lahat maging ina, sir. Ngunit ngayon, pakiramdam nila ay ninakaw ang kanilang buhay. Umupo si Ramos sa tapat na silya, matagal siyang tinitigan. Minsan ang ating tungkulin ay hindi upang pigilan ang sakit, kundi samahan sila sa pagdaan dito. Huwag mong hayaang mawala ang empatiyang iyan, Mila. Kailangan ng mundo ng mga pulis na may puso pa rin. Tiningnan siya ni Mila at bahagyang ngumiti. Natatakot lang po ako, sir. Natatakot na baka mamatay ang puso ko sa sobrang pagkakita ng pagdurusa. Tumingin si Ramos sa kisame bago marahang sumagot. Hindi namamatay ang puso kung kaya pa nitong umiyak. Nang gabing iyon, nang umalis na ang lahat, nanatili si Mila sa kanyang opisina. Sa labas ng bintana, maingay pa rin ang Maynila sa mga ilaw ng sasakyan. Tiningnan niya ang larawan ni Dylan na ipinadala ni Nadia kaninang hapon. Isang batang nakangiti, walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari sa mundo ng mga matatanda.
Tahimik siyang nagdasal na sana ay lumaki ang mga batang iyon ang hindi dinadala ang kasalanang hindi kanila. Nagsulat siya sa kanyang kwaderno ng maliliit, ngunit matatag na titik. Ang katotohanan ay nagdudulot ng sugat, ngunit pinipigilan nitong mabulok ang sugat. Pinipili ko ang isang tapat na sugat. Dahan-dahan niyang isinara ang aklat, nakatingin sa madilim na langit. At sa isang sandali, naramdaman niyang may isang maliit na liwanag sa likod ng lahat ng kadiliman, isang liwanag mula sa puso ng taong handa pa ring magkaroon ng empatya. Tahimik ang umaga sa Maynila kahit naabala ang mga kalye. Sa harap ng gusali ng Regional Trial Court, isang hanay ng mga kamera at mamamahayag ang naghihintay na mula pa noong hindi pa mataas ang araw. Ang mga mikropono ay nakahanay na parang matatalim na sibat na handang mag-record ng bawat salita. Sa gitna ng mga tao, dahan-dahang huminto ang isang sasakyan ng bilangguan. Mula sa loob, lumabas si Ilse Santiago del Rosario na nakaposas, nasa pagitan ng dalawang opisyal. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, magaan ang kanyang mga hakbang na para bang dadalo siya sa isang seminar, hindi sa isang paglilitis para sa isang malubhang paglabag laban sa dose-dosenang pasyente. Nakatayo sa malayo si Mila kasama si Ramos at ang iba pang investigador. Nakasuot siya ng sibilyan na damit na kulay abo, sinusubukang hindi mapansin. Dahan-dahang kumabog ang kanyang puso nang makita ang mga mamamahayag na sumugod, tinututukan ng mga nakakasilaw na ilaw ng kamera ang bawat hakbang ni Satria. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na paniniwala. Tiningnan siya ni Ramos sandali at marahang sinabi, ang mga taong tulad niya ay hindi takot sa korte, Mila. Takot lamang siyang makalimutan. Nagsimula ang paglilitis eksaktong 9:00. Napuno ang silid ng amoy ng lumang kahoy at mahihinang bulungan mula sa mga manonood. Sinuri ng hukom ang mga papeles. Binasa ng taga-usig ang mga sakdal sa isang patag ngunit matatag na boses. Si Ilse Santiago del Rosario ay kinasuhan ng pagsasagawa ng medikal na procedure nang walang pahintulot ng pasyente, manipulasyon ng mga datos sa laboratorio, at maling paggamit ng tiwala na nagdulot ng malalim na psikolohikal na trauma sa mga biktima. Bawat salitang lumabas sa bibig ng taga-usig ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso. Nakaupo si Nadia sa likurang hanay, nakayuko sa katahimikan. Sa tabi niya, mahigpit na hawak ni Fee ang kamay ng kanyang kaibigan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Nadia ng direkta ang mukha ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng buong puso. Parang nakikita niya ang isang lumang sugat na naging tao. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi namamalaya nang marinig ng taga-usig na banggitin ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pangunahing saksi. Nang si Nadia na ang tumayo, biglang tumahimik ang buong silid. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng maraming taon. Sa harap ng hukom, umupo siya na nanginginig ang mga kamay, sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Nagtanong ang taga-usig sa isang malumanay na boses, hindi tulad ng isang interogasyon, kundi tulad ng isang pag-uusap na kailangang sabihin upang hindi mawala ang katotohanan. Ginang Nadia, ano po ang inyong naramdaman nang malaman ninyo ang resulta ng AT test na iyon? Matagal na yumuko si Nadia bago sumagot. Pakiramdam ko po ay gumuho ang buong buhay ko sa isang gabi. Nagtiwala po ako sa klinika na iyon, sa doktor na iyon. Nagtiwala ako dahil gusto kong maging ina, ngunit ang tiwalang iyon ay sinuklian ng pagtataksil. Paos ngunit matatag ang kanyang boses. Isa-isang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi siya nito pinigilan. Hindi po ako naghahanap ng paghihiganti. Gusto ko lang po ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ang tanging bagay na maipapamana ko sa aking anak. Sa upuan ng mga saksi, nagbigay din ng parehong testimonya ang ilang iba pang babae. Si Ulan, na dating takot magsalita, ay nakatayo na ngayon ng may taas noo. Si Sari, na nawala ng pamilya matapos mabunyag ang resulta ng AG, ay direktang tumingin kay Satria nang hindi nanginginig. Sa kanilang mga mata, wala nang takot. Ang natira na lamang ay isang sugat na naging lakas. Bawat salita nila ay nag-iwan ng katahimikan sa silid. Isang katahimikang mas malakas kaysa sa sigaw. Sa upuan ng akusado, kalmadong nakaupo si Satria. Paminsan-minsan ay may isinusulat sa isang maliit na papel. Walang emosyon sa kanyang mukha, tanging isang malabong ngiti na mahirap bigyan ng kahulugan.
Nang bigyan siya ng pagkakataong magsalita ng hukom, dahan-dahan siyang tumayo. Nanatiling malumanay ang kanyang boses tulad ng dati, na marahil ay halos makapaniwala ang ilang mga taong ngayon lamang siya nakilala. Gusto ko lamang silang tulungan, sabi niya. Wala akong ninakaw. Tiniyak ko lamang na magpapatuloy ang buhay. Ano ang mali sa pagtulong sa mga nawawala ng pag-asa? Biglang naging malamig ang silid. Tiningnan siya ng hukom ng matalim. Ang pagtulong ng walang pahintulot ay pamimilit at ang pamimilit ay isang uri ng karahasan. Yumuko si Satriya, marahang gumalaw ang kanyang mga labi. Minsan hindi alam ng tao kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Ang pangungusap na iyon ay nagpanginig sa ilan. Si Ramos, na nakaupo sa likuran, ay itinala ang bawat salita. Hindi niya inaalis ang tingin sa lalaking iyon. Sa loob niya, may galit, ngunit mayroon ding awa. Dahil sa likod ng kayabangang iyon, marahil ay may isang taong naligaw ng masyadong malayo. Nang itigil ang paglilitis bago magtanghali, agad na sumugod ang mga mamamahayag palabas. Muling naghanay ang mga mikropono. Sumindi ang mga kamera. Ang mga tanong ay ibinato na parang mga bala. Mabilis na lumabas si Mila sa gusali, ayaw makita ang mga mukha ng mga biktima na hinarangan ng mga lente. Sa paradahan, huminto siya sandali, nakatingin sa makulimlim na langit. Mabigat ang pakiramdam, ngunit kakaibang magaan din. Dahil sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, ang mga biktima ay hindi na mga anino sa likod ng isang kwento, kundi mga boses na tumatayo sa harap ng katotohanan. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Mila sa opisina, tinititigan ang mga larawan ng mga bata mula sa klinika na ngayon ay naging simbolo ng isang bagong pag-asa. Sa kanyang puso, alam niyang hindi mabubura ng katarungan ang mga sugat. Ngunit kahit papaano, ang mga sugat na iyon ay mayroon ng direksyon. Dahan-dahan siyang nagsulat sa kanyang kwaderno. Ang tunay na katarungan ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala, kundi tungkol sa pagbabalik ng dignidad sa mga nasaktan. Dahan-dahan niyang isinara ang aklat at tumingin sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng Maynila ay marahang kumikinang sa gitna ng hamog ng gabi. Sa kanyang puso, may isang bagong katahimikan, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkaunawa na sa gitna ng lahat ng kadiliman, mayroon pa ring pagpipilian ang tao na maging liwanag. Nang umagang iyon, malinis ang langit ng Maynila, bughaw na walang ulap. Matapos ang ilang buwan ng mahabang paglilitis, sa wakas ay dumating na sa katapusan ang korte. Sa malaking silid na karaniwang puno ng mga bulungan at luha, ngayon ay isang makapal na katahimikan na lamang ang natira. Puno ang mga upuan ng mga mamamahayag, mga tagamasid ng batas, at ilang mga biktimang tahimik na dumating. Sa gitnang hanay, magkahawak kamay sina Nadia at Fi. Dumating sila hindi para manood, kundi para isara ang isang sugat na sabay nilang pinagdaanan. Nang pumasok ang hukom, lahat ay tumayo. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ay umalingaw sa sahig na gawa sa kahoy, at pagkatapos ay katahimikan. Sa isang mahinahon ngunit tiyak na boses, binasa ng hukom ang hatol. Si Ilchi Santiago del Rosario ay napatunayang nagkasala sa malubhang paglabag sa etika at batas ng medisina at sa maling paggamit ng tiwala ng pasyente. Hinahatulan siya ng 10 taong pagkakakulong at habambuhay na pagbawi ng lisensya sa pagiging doktor. Mabigat ang bawat pangungusap. Ngunit sa mga biktima, walang sigawan, walang iyakan, tanging isang mahabang buntong hininga na sabay-sabay na pinakawalan na parang isang matagal ng pinipigil na ginhawa. Kalmadong nakaupo si Satriya, na natiling walang ekspresyon ang kanyang mukha, bahagyang lumamlam lamang ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa malayo patungo sa bintana ng korte, na tila may hinahanap na hindi maipaliwanag. Nang isara ng hukom ang mga papeles at pukpukin ang martilyo, ang tunog ay parang isang alinggaw na nagsasara sa isang madilim na kabanata. Tapos na ang paglilitis. Ngunit sa puso ng maraming tao, isang bagong paglalakbay ang nagsisimula, ang paglalakbay patungo sa paghilom. Sa labas ng gusali, mas magaan ang hangin. Sinasalamin ng araw ang bakuran ng korte, tumatago sa mga dahon ng isang malagong puno ng akasya. Nakatayo si Nadia, sandaling tumingin sa langit at pagkatapos ay ipinikit ang mga mata. Tahimik siyang bumulong, "Salamat po, Panginoon, dahil sa wakas ay makakamit ko na ang kapayapaan." Niyakap siya ni Faye ng mahigpit.
Hindi lahat ng katarungan ay mabilis dumarating, ngunit ngayon, makakahinga na tayo muli. Bahagyang umiti si Nadia. Gusto ko nang umuwi, Faye. Gusto kong mabuhay tulad ng dati, ngunit may bagong puso. Ilang hakbang mula sa kanila, marahang nagsalita si Ramos sa mga mamamahayag. Ginawa na namin ang aming tungkulin ayon sa batas. Sana ay maging aral ang katarungang ito sa sinumang may kapangyarihan na huwag kalimutan ang halaga ng katao. Pagkatapos nito, tumanggi na siyang magbigay ng karagdagang panayam at lumayo. Sa kanyang puso, alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang salamin na nagpapaalala na ang batas na walang puso ay magdudulot lamang ng takot, hindi ng tiwala. Samantala, nakatayo si Mila sa ilalim ng isang malaking puno sa bakura ng korte. Ginagalaw ng banayad na hangin ang kanyang buhok, dala ang amoy ng lupa at mga bagong lagas na dahon. Matagal niyang tinitigan ang malaking gusali at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ang lahat ng mahabang paglalakbay ay nagtapos na dito. Naalala niya noong una niyang tinanggap ang kaso, noong nag-aalinlangan pa siya kung sapat ba ang kanyang lakas na harapin ang ganoong karaming pagdurusa. Ngayon, alam niyang ang katapangan ay hindi nangangahulugang walang takot, kundi ang patuloy na paghakbang kahit nanginginig ang puso. Ilang buwan pagkatapos, nagsimulang maging mas tahimik ang buhay. Lumipat si Nadia sa isang maliit na bahay sa gilid ng La Trinidad, nagtuturo ng mga bata sa isang kindergarten. Malumanay ang kanyang boses kapag nagbabasa ng kwento tuwing umaga, at may bagong kahinahunan sa kanyang mga mata. Si Dylan ay 5 taong gulang na ngayon, malikot at puno ng tawa. Lumaki siya nang hindi alam kung gaano kakomplikado ang nakaraan na bumalot sa kanyang pagsilang. Para kay Nadia, sapat na iyon. Hindi niya kailangang ikwento ang lahat. Nais lamang niyang tiyakin na lalaki ang kanyang anak na may tapat pag-ibig, hindi sa isang kasinungalingan na nagkukunwaring isang himala. Patuloy na nagtrabaho si Faye bilang isang midwife, ngunit ngayon ay may iba na siyang pananaw, hindi na naghahabol ng mga kontrobersyal na balita, kundi mga maliliit na kwento tungkol sa kabutihan. Sa bawat sinusulat niya, isinasama niya ang isang mensahe na ang tunay na katotohanan ay hindi kailangang maging maingay, sapat na ang maging tapat at makatao. Sa kanyang sala, nakasabit sa dingding ang isang maliit na larawan nila ni Nadia na magkasamang nakangiti. Madalas niya itong tinititigan kapag gabi, inaalala kung gaano kahaba ang kanilang nilakbay upang makarating sa kapayapaang ito. Si Mila naman ay bumalik sa Cebu matapos ang kanyang tungkulin. Nagsimula siyang magturo sa Philippine National Police Academy, nagsasalita tungkol sa etika at pagkatao. Hindi kailanman nawawala ng laman ang kanyang klase dahil alam ng mga kadete na ang kanilang propesor ay hindi lamang nagtuturo ng teorya, kundi nagbabahagi ng karanasan tungkol sa tunay na katapangan. Madalas niyang sinasabi, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa tama o mali, kundi kung paano natin pinapanatiling buhay ang ating puso sa gitna ng isang malupit na mundo. Laging nakikinig ang mga estudyante ng may paggalang dahil alam nilang ang mga salitang iyon ay isinilang mula sa isang tunay na sugat. Isang umaga sa Cebu, nakaupo si Mila sa balkonahe ng kanyang apartment, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa harap niya, muling namukadkad ang isang puting rosas na itinanim niya ilang buwan na ang nakalipas. Malambot ang mga talulot nito, sinasalo ang hamog ng umaga na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Matagal niyang tinitigan ang bulaklak at pagkatapos ay ngumiti. Bawat sugat ay may panahon upang maghilom. Bawat paglalakbay ay may katapusan. Ngunit ang pinakamahalaga, bawat tao ay may pagkakataong maging mas mabuti. Sa kanyang mesa, nakalatag pa rin ang lumang kwaderno na dati niyang laging dala. Halos puno na ang mga pahina, ngunit may natitira pang isang blankong pahina sa dulo. Kinuha ni Mila ang isang panulat at dahan-dahang nagsulat. Ang buhay ay hindi laging nagbibigay ng mga sagot, ngunit laging nagbibigay ng mga aral. Maaaring hindi natin mapipili ang ating mga sugat, ngunit mapipili natin kung paano natin ito pagagalingin. Dahil sa huli, hindi ang tagumpay ang nagiging dahilan kung bakit tayo tao, kundi ang kakayahang manatiling maawain pagkatapos ng lahat ng sugat na ating dinanas. Isinara niya ang aklat, nakatingin sa langit na dahan-dahang nagbabago ng kulay. Sumikat ang araw na may gintong liwanag, tumatago sa bintana, nagpapaliwanag sa silid ng malumanay. Dala ng hangin ng umaga ang isang katahimikang mahirap ipaliwanag.
Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng azan na tila nagpapaalala na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas mabuti. Tinitigan ni Mila ang liwanag na iyon at marahang bumulong na parang sa kanyang sarili. Nakauwi na ako, hindi sa isang lugar, kundi sa isang pusong sa wakas ay payapa. Umiti siya, isang mainit na ngiti ng isang babaeng nakalampas sa isang bagyo at natagpuan ang katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Nang araw na iyon, mas malinaw ang langit, mas malambot ang hangin, at tila medyo mas mabuti ang mundo. Dahil sa gitna ng mga taong minsan nang nadapa, laging may mga pipiliing bumangon ng may pag-ibig. At doon, tunay na natatagpuan ng katotohanan ang kanyang tahanan. Bawat sugat ay nagdadala ng aral, at bawat luha ay isang araw magiging lakas. Kung ngayon ay ikaw ay nakikipaglaban, tandaan, tulad ni Nadia at Mila, hindi ka nag-iisa. Ang katotohanan ay maaaring makasakit, ngunit mula sa sugat na iyon lumalago ang karunungan. Huwag matakot magpatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mag-iwan ng komento at ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Dahil marahil sa labas, may isang taong naghihintay na malaman na mayroon pa ring pag-asa.